Kabanata 181 hanggang Kabanata 170. Kabanata 181. Ang 27 araw na pagmarche ng mga sundalo mula sa lungsod ng Timog Bituin patungo sa kanya ng Pulang Bato ay kumalat sa buong Ducado. Ang pangunahing pinagmumulan ng balitang ito ay ang mga mangangalakal. Dahil marami silang paglalakbay, ang balita ay kumalat din sa maraming bahagi ng Ducado. Ang ilan ay nagtataka habang iniisip ang tanawin, ang iba naman ay inalisan ng pansin ang balita bilang isang pinalaki na alingawngaw. Gayunpaman, noong ika-27 araw, ang pagmarche ng batalyon ay tumigil nang makarating sila sa bayan ng Pulang Bato. Ang bayan ay may dalawang pangunahing pasukan, isa ay patungo sa lungsod ng Timog Bituin at ang isa pa ay patungo sa kanyon kung saan matatagpuan ang hukbong pampulisya. Bagamat tinatawag itong bayan, hindi ito mas malaki kaysa sa isang normal na nayon. Ang tanging dahilan kung bakit tinatawag itong bayan ay ang mas mahusay na kalagayan sa ekonomiya kaysa sa karaniwang nayon. Ito ang isa sa pinakamaliit na ugnayan sa hangganan kasama ang kaaway na imperyo. Ang kanyon ng Pulang Bato ay nagpapaliit sa landas na nag-uugnay sa dalawang imperyo, na ginagawa itong estratehikong lokasyon na maaaring maging daan papunta sa alinman sa mga imperyo. Kung ang isang imperyo ay magkompromiso, ang kabilang imperyo ay madaling sakupin ang kabilang bayan, at kung mangyayari iyon, maaaring masira ang balanse sa pagitan ng dalawang imperyo. Kung ang alinman sa dalawang imperyo ay mananalo sa lokasyong ito, ang nagwagi ay maaaring gamitin ang pagkakataong ito para tumago sa imperyo ng natalo. Dahil ang hangganan ay maliit at ang magkabilang panig ay napapalibutan ng bangin na ginagawa itong halos hindi matitirahan at mahirap na magpadala ng tropa mula sa iba't ibang direksyon, ang mga natalo ay magkakaroon lamang ng isang paraan. Iyon ay ang tipunin ng mga tropa at atakehin mula sa kanilang ibang lungsod. Ngunit bago nila matipon ang sapat na tropa at malinis ang mga mamamayan para gumawa ng pag-atake, may mataas na pagkakataon na ang mga puwersa ng nagwagi ay papasok sa kanilang imperyo at magkakaroon sila ng estratehikong kalamangan. Kahit na ang nagwagi na pumasok sa imperyo ay nahihirapang harapin ang mga puwersa, maaari niyang gamitin ang kanyon na ito bilang daan para sa pag-atres ng madali. Ang hukbo ng kabilang panig ay hindi tanga para pumasok sa kanyon at sundin sila papunta sa kanilang teritoryo bago talunin ang hukbo dahil may mataas na pagkakataon na mapupunta sila sa bitag. Dahil dito, naging maselang lokasyon ito dahil sa natural na kalupitan ng paligid. Binasa ni Sam ang ulat na ibinigay sa kanya ng pangalawang general, at may nakita rin siyang kawili-wili, ilang dekada ang nakalipas, ang mga hukbo ng dalawang duke ay malakas na nakaposisyon malapit sa kanyon at bayang ito, pati na rin ang katumbas na bayan nito sa kaaway na imperyo. Ang mga sibilyan ay napilitang mabuhay sa mahirap na kalagayan na walang sapat na pagkain, espasyo, at ligtas na kapaligiran. Ang kanyon ng Pulang Bato ay naging larangan ng labanan, at ang dalawang hukbo ay nakaranas ng malubhang pagkatalo. Ngunit ang dalawang panig ay hindi umurong at ayaw na sumuko sa lugar, dahil ang unang makakapangasiwa sa kanyon at bayan ng kabilang imperyo ay magkakaroon ng estratehikong kalamangan. Maaari nilang unti-unting kontrolin ang mga nakapalibot na nayon o ligtas na umatras sa kanyon, na perpektong lokasyon para sa pagtatanggol dahil maaari nilang ipilit ang mga kaaway sa direktang labanan. Ngunit ang problema ay kapag ang dalawang panig ay naglalaban para makuha ito, nag-aaksaya sila ng maraming yaman at buhay, kaya't napilitan silang makipagkasundo. Parehong umatras ang kanilang mga hukbo at nag-iwan lamang ng isang batalyon bawat isa. Ang magkabilang panig ng kanyon ay mga bangin na ganap na naghahati sa dalawang imperyo, at ang susunod na lungsod na may konektadong hangganan ay mahigit 1 linggo ang layo. Kaya't anumang rehimyento ang nagtataguyod ng hangganan ng lungsod na iyon ay mag-aayos ng isang batalyon dito. Mayroong iba pang maselang pook tulad nito, at parehong paraan ang pagbabantay sa mga ito. Ang pagmungkahi ng hamon ng kaaway na duke ay hindi lamang makakatulong sa kanyang anak na makakuha ng pagkakakilanlan mula sa mga taong nasa likod ng eksena kundi pati na rin ang pagkilala mula sa emperador sa pamamagitan ng paglutas ng pagkakahinto-hinto sa lugar na ito. Dapat sabihin ni Sam na ang plano ay kahanga-hanga, ang tanging pagkakaiba-iba ay ang panalo o pagkatalo sa labanan. Kung mabibigo ang plano, ang buhay ng anak ng duke ay mapanganib. Kaya't naramdaman ni Sam na maaaring may iba pang nangyayari sa likod ng eksena. Talagang papayagan ba ng duke na mamatay ang kanyang anak sa lugar na ito? Talagang walang pakialam ba siya dito? Naramdaman ni Sam na napakaliit ng pagkakataon nito, ngunit ipinadala pa rin ng duke ang kanyang anak sa labanan. May dalawang posibilidad lamang, lubos na tiwala ang duke na mananalo sila sa labanan, o mayroon siyang backup na plano para iligtas ang kanyang anak kahit na matalo. Iniisip ni Sam kung alin ang kaso. Alam niyang bagamat ang labanan ay pagkakataon para sa kanya na makakuha ng puntos para sa takdang gawain, ito rin ay mataas na panganib.
Kaaway niya ang general, at medyo nagalit niya ang duke, pati na rin ang kanyang hukbo. Kaya't malamang na may galit sila sa kanya. Bagamat ang pagmungkahi ng duke ay parang pagkakataon, iba ang iniisip ni Sam. Maaaring ipinadala ng duke si Nicholas o sino mang malapit sa kanya, mas mabuti pa nga kung ipinadala niya si Zeke o Bluefire. Sa huli, ito ay pagkakataon para makakuha ng maraming puntos. Kung mananalo sila, makakakuha sila ng sapat na puntos para lampasan ang pangalawang lugar. Kung matatalo, maaaring ipaliwanag ng duke na ang kandidato ay matapang na namuno sa mga tropa at ginawa ang lahat ng makakaya. Ngunit ang pagpapadala kay Sam, na kanilang kaaway, ay may dalawang kaso lamang, sinusubukan nila kaming yakapin si Sam o gusto nila siyang matalo at mamatay dito. Naramdaman ni Sam na ang pangalawang opsyon ang pinakamalamang. Iniling niya ang ulo at ipinadala ang mga anay ni Zoe at 4 na daga ng anino. Tulad ng inaasahan ni Sam, ang natitirang dalawang mag-asawa ay nagsimula ring magkaroon ng supling matapos niyang alagaan ang una. At sa lalong madaling panahon, 10 bagong daga ng anino ang sumali sa pamilya. Ngayon ay nagtuturo at nag-aalaga pa rin ang mga magulang sa kanilang mga anak, kaya't maaari na lamang niyang gamitin ang 4 na batang daga. Ang kanilang gawain ay suriin kung may pagbabago sa kalupitan. Sa pangkalahatan, may paghihigpit na hindi dapat gumawa ng anumang bagay sa kalupitan ng dalawang panig. Kung babagsak ang kanyen, mawawala ang ugnayan sa pagitan ng dalawang imperyo, na gagawing patay na daan ang estratehikong lokasyon, na magagalit sa mga emperador. Matapos ang buong gabi ng pagtuklas at pagtitiyak na walang lihim na estratehiya na kinasasangkutan ng kalupitan, nagpakalma siya at nagpahinga para sa araw. Sa susunod na 3 araw, kailangan lamang ni Sam na ihanda ang kanyang mga sundalo para sa labanan. Matapos ang 3 araw, kailangan nilang lumaban, at sa ika-5 araw, nais niyang simulan ang pagbabalik. Ayaw niyang maghintay dito, subukan ng tubig, gumawa ng estratehiya, at iba pa. Sa totoo lang, ang labanan na kinasasangkutan lamang ng 2 batalyon o 1,000 tao ay hindi digmaan para kay Sam. Lubos siyang tiwala na mananalo ang kanyang mga sundalo, at may mataas na pagkakataon na mananalo sila ng walang pagkatalo. Kahit na ang kabilang panig ay may buong hukbo ng mga bagong bihasang sundalo na individual na mas malakas kaysa sa kanyang mga sundalo, tiyak niyang siya ang magwawagi. Dahil ang pangunahing lakas ng hukbo ni Sam ay ang pagtutulungan na inihanay sa kanila hanggang sa matindaan na ito ng kanilang kalamnan. Ngunit may isang alalahanin lamang siya, kung may mga lihim na paraan na kasangkot, may mataas na pagkakataon na mapanganib ang mga sundalo, na ayaw niyang mangyari. Kaya't sa susunod na 3 araw, ang 4 na daga, mga anay, at kahit na mga balang ay patuloy na nagmamasid. Hindi nila pinansin na pumasok sa hukbo ng kaaway, ang kanilang tungkulin lamang ay bantayan ang kanyan. Iyon lang. Sa kabutihang palad, walang problema sa kalupitan. Ang tanging paraan para may mangyari ay ang isang pagsasabuatan na kinasasangkutan ng hukbo ng kaaway o ang pagdating ng mga lihim na eksperto. Noong araw ng digmaan, bago mag-alis ng araw, gising na ang mga sundalo at nagmarche patungo sa bakana ng kanyan. Sa kabilang panig ng kanyan na mahigit 2,000 metro ang layo, nakikita nila ang kaaway na imperyo na naghahanda rin para sa digmaan. Sa sandaling iyon, lumapit sa si Sam ang isang mahusay na mangkukulam. Siya ang isa sa mga tagapangasiwa ng labanan na ito. May 5 mahusay na mangkukulam mula sa bawat panig, kaya't 10 tao ang narito para bantayan ang labanan at tiyakin na walang lumalabag sa mga patakaran. Sana alam mo ang mga patakaran. Sa labanang ito, kahit na mapatay ka, hindi kami makikialam. Ang pinakamataas na magagawa namin ay dalhin ang iyong bangkay pabalik at ibigay ito ng wastong paglilibing kasama ang ibang mga sundalo. Pareho rin ito para sa kabilang hukbo, hindi rin makikialam ang kanilang mga mahusay na mangkukulam. Narito lamang kami para bantayan ang mga bagay at tiyakin na walang panig na lumalabag sa mga patakaran. Sa kabila nito, sana manalo ka. Habang nagsasalita ang tagapangasiwa, inilahad niya ang kamay para sa pagkamay, na tinugunan ni Sam. Kabanata 182. Matapos ang pagtitipon ng buong batalyon, si Sam at ang pangunahing tagapangasiwa na kausap niya kanina ay naglakad patungo sa gitna ng kanyen, kung saan sila makikilala ang kabilang panig. Tiningnan ni Sam ang isang binatang tila nasa kalagitnaan pa ng 20 gulang, isang batang eksperto sa pinakamataas na yugto, nakadamit sa marangyang kasuotan para sa labanan at may mataas na kalidad na baluti na ika-4 na ranggo. Sa likod niya ay nakatayo ang isang naglalakbay sa mahusay na yugto, na tagapangasiwa mula sa kabilang panig. Ang tagapangasiwa ay naglalakbay sa unang yugto ng mahusay na yugto at nasa huling bahagi ng 30 gulang.
Matapos makilala ang dalawang panig, ang mga tagapangasiwa ay nagpalitan ng mga kasunduan sa dokumento, na may mga sagisag ng mga duke na nagsasaad na ang bayan ng natalo ay mapapasa kontrol ng nagwagi, at hindi maaaring atakehin ng natalo ang nagwagi para bawiin ang bayan sa loob ng 8 buwan, ibig sabihin, bago ang susunod na digmaan para sa pagsubok sa mga kandidato. Kumislap ang interes ni Sam sa sistemang dokumentaryo sa ganitong sibilisasyon, lalo na sa pagitan ng dalawang imperyo. Sa modernong daigdig, may mga katulad na kasunduan sa pagitan ng mga bansa, ngunit may internasyonal na hukuman at United Nations para tanungin ang mga lumalabag sa kasunduan. Ngunit sino ang may karapatang gawin iyon sa mundong ito? Hindi pa nakikita ni Sam sila, at sa ngayon ang tanging grupo na pinaghihinalaan niya ay ang mga nagkokontrol sa kompetisyong ito. Gayunpaman, hindi masyadong inisip ni Sam ang isyong iyon, ang kanyang focus ngayon ay ang binatang nasa harap niya. Ang lalaking ito ay nagbigay kay Sam ng seryoso at pinakakasuklam-suklam na unang impresyon, mayaman at mapagmataas. Iniisip pa ni Sam kung ang buong mundo ay binubuo ng mga taong tulad niya, kahit saan siya pumunta, mayroong isang ganitong uri. Tinitingnan ng binata si Sam na parang hindi na makapaghintay na lumayo sa kanya at kapalaran niyang huminga ang parehong hangin kasama si Sam. Higit pa siya sa karaniwang mayamang anak ng ikalawang henerasyon. Matapos ang maikling pagpapalitan ng mga tagapangasiwa, bumalik sila sa kanilang mga posisyon, at unang nagsalita ang tagapangasiwa ni Sam. Ang inyong labanan ay kompetisyon sa pagitan ng inyong dalawang hukbo. Ang nagwagi ay matutukoy kung ang isang panig ay ganap na sumusuko ng walang sinumang handang lumaban, kabilang na ang mga commander na inyong dalawa. O ang isa pang paraan ay kung ang alinman sa inyo ang unang mamatay, ang nakal-alabi ay magiging nagwagi. Maaari ninyong samahan ang inyong mga tropa sa labanan o utusan sila mula sa likuran, inyong pagpili iyon. Ngunit ang pangunahing bagay ay hindi makikialam ang mga tagapangasiwa, kung hindi, malaking paglabag iyon sa mga patakaran. Narito lamang sila para suriin kung gumagamit ang alinman sa inyo ng mga ipinagbabawal na paraan. Maaari ninyong palitan ng salita kung nais ninyo. Bagamat hindi gaanong maganda ang impresyon ni Sam sa lalaki, inilahad pa rin niya ang kamay para sa pagkamay. Sa huli, ito ay kompetisyon, hindi buhay o kamatayan na puot. Tiyak, maaaring mamatay ang mga sundalo, ngunit kahit na walang kompetisyong ito, kakaharapin nila ang sitwasyong ito, ang dalawang bansa ay naglalaban na sa loob ng dekada. Ngunit ang reaksyon ng kalaban ay hindi nagulat kay Sam. Kababaw na karaniwang tao, sa palagay mo ba karapat-dapat kang makipagkamay sa akin? Bangungot mo kung sa palagay mo ay pantay tayo dahil ipinadala ka rito ng duke ng Timog Bituin. Ako ay mula sa maharlikang angkan, at hindi ko man lang hahawakan ang isang hibla ng buhok ng taong tulad mo na maruruming dugo. Habang nagsasalita, lumingon siya at umalis. Hindi inis ni Sam ito at ngumiti lamang sa kanyang sarili. Tumpak ang kanyang inaasahan, hindi lamang mapagmataas, kundi halos rasista, ngunit ang kanyang rasismo ay batay sa kanyang maharlikang katayuan, hindi sa kulay o wika. Ibig sabihin, ang lahat na hindi maharlika ay marumi para sa kanya. Malamig na ngumiti si Sam habang iniisip ang ekspresyon ng mapagmataas na Poweril, isa, matapos ang labanan, at hindi magtatagal iyon. Maaari ninyong simulan ang digmaan sa lalong madaling panahon, sabi ng tagapangasiwa kay Sam. Tumango si Sam at, nang walang salita, kinuha ang Harbinger at mabilis na nawala. Hindi napansin ito ng Poweril at ng kanyang tagapangasiwa dahil abala sila sa kanilang pagmamataas at pagpahiya kay Sam. Nabalik si Sam sa pansamantalang estasyon ng mga sundalo sa loob ng 1 minuto. Agad niyang sinabi ng malakas. Hindi ako magbibigay sa inyo ng anumang estratehiya, at sa palagay ko ay hindi ninyo kailangan iyon. Tiwala ako sa paraan ng aking pagtuturo sa inyo, at naniniwala akong alam ninyo na kung paano talunin sila ng walang aking payo. Isang bagay lang ang nais kong sabihin, gusto kong matapos ang labanan ngayong araw at kumain ng hapunan sa mansyon ng pinuno ng bayang iyon. Kaya't simulan na. Matapos sabihin ni Sam ang mga salitang iyon, mabilis na nagsimulang magmarcha ang mga sundalo. Hindi ito maaaring tawaging pagmarcha kundi pagtakbo, ngunit ginagawa nila ito ng maayos. Ang kanyon ng pulang bato. Mga 700 metro ang lapad nito, ngunit ang puwang sa pagitan ng dalawang bangin ay puno ng hindi pantay na bato. Ang layo ng dalawang hukbo ngayon ay mga 2,500 metro. Kung hindi dahil sa pinahusay na paningin ng mga naglalakbay, hindi nila makikita ang isa't isa. Mabilis na lumapit ang hukbo ni Sam habang sinusuri ang paligid. Ang mga may kakayahan sa elemento ng lupa at kahoy ay pangunahing nagmamasid, at mabilis ang kanilang pag-iisip. Ang pulang bato ay hindi gaanong matigas ngunit hindi rin malambot, kung palakasin ng espiritual na lakas, makakatanggap ito ng mga 2 suntok mula sa karaniwang batang eksperto sa huling yugto. Tungkol sa mga halaman sa lugar, karamihan ay mga palumpong na may maraming tinak.
Hindi maraming berdeng halaman, ngunit ang mga maikling at halos tuyong palumpong na ito ay puno ng tinak. May magkakaibang pag-iisip sila tungkol sa paano gamitin ang kalupitan para sa kanilang ganap na kalamangan. Sa kabilang panig, ang Povoril ay kalahati pa lamang sa distansya patungo sa kanyang estasyon nang marinig niya ang tunog at maramdaman ang panginginig mula sa pagtakbo. Nang lumingon sila ni ang tagapangasiwa ng may pagtataka, nagulat sila, ang buong batalyon ay nakakatakot na nagmarche patungo sa kanila ng maayos, na may lakas at pagnanasa sa labanan. Naramdaman nila ang kagalakan ng mga sundalo. Matapos ang ilang segundo, nakabalik sa kanyang sarili ang Povoril at agad na nabagabag. Nagulat din ang tagapangasiwa sa kanyang tabi at agad na tumakbo patungo sa kalapit na bangin para umakyat pataas. Ang lahat ng tagapangasiwa ay nasa magkabilang panig ng bangin habang nagmamasid, narito sila para suriin kung gumagamit ang mga panig ng mga ipinagbabawal na paraan, tulad ng paggamit ng mga naglalakbay sa mahusay na yugto, mataas na ranggong inskripsyon at porma sayon, tanging ang mga pangalawang ranggong bagay ang maaaring gamitin. Tanging ang mga kandidato, si Sam at ang Povoril, ang may pribilehiyo na gumamit ng ilang paraan para makaligtas. Mabilis na nagsimulang gumalaw ang Povoril, tila siya ay isang mandirigma. Tumakbo siya ng mabilis gamit ang pamamaraan sa paggalaw. Nang malapit na siya sa estasyon ng kanyang mga sundalo at naririnig na sila, sumigaw siya. Agad na gumalaw. Ang mga kaaway ay umaatake, galaw na kayong lahat. Ang mga sundalo ay medyo naglulunod pa rin. Isa sa mga dahilan ay sila ay piling pangkat ng mga batang eksperto na inihanay mismo ng Duke, bahagi sila ng espesyal na rehimyento ng Duke, at may impormasyon sila mula sa kanilang mga especially iyan na si Sam ang nagtuturo sa mga sundalo, kaya't medyo mapagmataas sila. Ang isa pang dahilan ay ang mga digmaan ay karaniwang hindi ganito kabilis at direktang, dahil malalakas ang mga naglalakbay, at kung bababaan ang kanilang halaga, magiging malubha ang pagkatalo. Kaya't may tahasang pagkakasundo ang dalawang panig na magsasagawa muna ng maliliit na labanan, tunggalian sa pagitan ng individual, pangkat, o kumpanya. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit ang digmaan ay nagtatagal ng maraming araw. Ang mga pagsubok na ito ay hindi lamang nagpapahinga ng oras kundi nagpapahintulot din sa mga commander na isipin at tansyahin ang lakas ng kaaway. Minsan, ang isang panig ay sinasadyang nagpapadala ng mas mahinang kalaban para gawing mapagmataas ang kabilang panig at sorpresahin sila. Minsan, ang isang panig ay may mahinang pangkalahatang lakas at sinasadyang nagpapadala ng kanilang lihim na lakas para magpanggap sa tunggalian. May maraming posibilidad na ito, kaya't ang mga tao ay nag-iisip at hindi matapang na gumawa ng malawakang pag-atake maliban na lamang kung natukoy nila ang lakas ng kaaway sa pamamagitan ng pagtansya o panunood. Ngunit ayaw maghintay ni Sam. Una, nais niyang aliwin ang kabilang panig sa pamamagitan ng ilang tunggalian, ngunit matapos ibukan ng Povoril ang kanyang mga balahibo at simulan siyang babaan ng tingin, nawala na siya ng interes. Sa huli, paano nang ahas ang isang Povoril na babaan ng tingin ang isang rock batay lamang sa itsura? Ang rock ang naghahari sa kalangitan, at ang Povoril ay lamang isang maliit na bahagi nito. Tala sa paa. Isa, Povoril mula sa kasabihang, proud as a peak, o, CK, mapagmataas tulad ng Povoril. Inilalarawan ng isang mapagpaganda at makasariling tao na mapagmataas sa sarili ng walang tunay na halaga. Kabanata 183. Mukhang makasarili si Sam at bumababa sa antas sa pamamagitan ng pagkilos na ito, ngunit tao rin siya. Hindi siya ang uri ng taong itinuturing ang pagmamataas ng iba bilang kawalang katandaan at iniiwasan sila para magmukhang mas may katwiran. Ayaw niyang maghintay na ang karma ang magturo ng araw sa kanila, siya mismo ang nagbabayad ng lahat ng utang. Sa katunayan, naramdaman niyang mas mababa sa kanya ang pagtugon sa normal na pamamaraan tulad ng tunggalian ng isa laban sa isa para aliwin ang kalaban. Kailangan niya ng katumbas na kalaban, ngunit malinaw na hindi ganito ang kalaban, lalo na sa kanyang pag-uugali na babaan ng tingin ang iba. Kaya't hindi na magtatanong si Sam tungkol sa mga patakaran at pinakawalan ang kanyang mga sundalo. Sinundan niya sila mula sa malayo gamit ang kanyang harbinger habang sinusuri ang kanilang mga galaw. Kailangan niyang tiyakin na hindi sila maapektuhan ng mga lihim na paraan o bitag ng kaaway. Nais niyang manalo ang digmaan ng walang pagkatalo, at gagawin niya ang lahat para mangyari iyon. Sinundan niya ang mga sundalo ng may layong daang metro habang sinusuri ang paligid. Sa kabilang panig, nagsimulang lumakad ang mga sundalo ng Povoril. Nang makita ang may kumpiyansyang pagmarche ng mga kaaway, nag-aalangan sila kung direktang haharapin sila o magtatayo ng depensa. Ang lalaking tila pangalawang commander ng Povoril ay nagtanong, "Binibini, ano ang gagawin natin?" May utos sa kanya na sundin ang lahat ng sinasabi ng Povoril, kaya't tinatanong niya ito.
Bagamat alam niyang mas mahusay siyang pinuno kaysa sa Binibini, kailangan pa rin niyang sumunod. Sa huli, ang lugar na ito ay para ipakita ng Binibini ang kanyang lakas. Ngunit ganap na nababagabag ang Poweril. Ayon sa kanyang ama, magkakaroon ng mga tunggalian ng isa laban sa isa at pagtutulungan ng mga pangkat para tansyahin ang lakas ng kaaway. Sa ganitong paraan, maaari nilang desisyunan kung gagawa ng malawakang pag-atake o maliliit na labanan. Ngunit ang karaniwang tao na ito ay hindi sumusunod sa mga ito, pinakawalan lang niya ang kanyang 500 sundalo. Hindi ko alam, sabi ng Poweril nang nabibigla. Ang mga sundalo ni Sam ay kalahati na ang layo, habang ang kanyang mga sundalo ay kalahati pa lamang ng kalahating layo. Kaya't sa loob ng ilang minuto, magtatagpo sila. Ano mang gawin nila ngayon, maglalabanan sila sa kanyang kalahating teritoryo, na medyo disadvantagyoso para sa kanila. Iniling ng pangalawang commander ang ulo at sinabi, Binibini, iminumungkahi ko na manatili ka sa likuran at malapit sa pintuan ng bayan. Kung sumasang-ayon ka, ako ang magtuturo, at kung may mangyari, maaari mong iatras at ipagtanggol ang sarili kasama ang natitirang sundalo na susunod sa iyo. Hanggat buhay ka, may pag-asa pa para sa kompetisyon. Tumango ang Poweril at agad na lumakad na parang nabuhay muli. Nang makita ang pag-uugali nito, lalong iniling ng pangalawang commander ang ulo. Paano makakapamuno ng hukbo ang isang duwag na takot na harapin ang bagong sitwasyon sa digmaan? Dapat na lamang siyang manatili sa kanyang mansyon at protektado hanggang sa mamana niya ang posisyon ng kanyang ama. Bakit pa siya pumunta sa lugar ng digmaan? Habang iniisip ito, tiningnan niya ang mabilis na papalapit na hukbo. Tiningnan din niya ang batang lalaking lumulutang sa ibabaw ng kanyang hukbo na may gininto ang pana. Bagamat may kumpiyansa ang batang lalaking ito, walang sapat na karanasan siyang nagpakawala ng hukbo ng ganito, mahirap kung ang kanyang hukbo ay haharap sa mahirap na sitwasyon. Sa huli, 100 lang para sa pag-atres, at mahirap na ipagtanggol habang umaatres. Iniling niya muli ang ulo at utos sa mga sundalo, formasyong depensibo. Ito ang huling linya, at hindi ninyo dapat lampasan ito. Ipagtatanggol ninyo ang linyang ito gamit ang inyong buhay. Ipagtatanggol natin ito para sa ating tagumpay. Malinaw at malakas ang kanyang boses, kahit na narinig ito ni Sam. Ang lahat ng sundalo ay nagsimulang bumuo ng formasyong depensibo, at mataas ang kanilang sigla. Sinuri ni Sam ang mga tao at nakitang wala ang Poweril sa unang linya, muli siyang ngumiti. Tumpak ang kanyang hula. Ipinadala niya ang ilang anay para subaybayan ang Poweril para hindi ito makatakas. Determinado siya sa digmaang ito, at kung may mga hindi inaasahang bagay o lihim na paraan na mangyayari, na naramdaman niyang tiyak na mangyayari, handa na siya ng ilang paraan para harapin ito. Tinatansya niya ang mahigit 10 senaryo kung saan maaaring maling ang kanyang malinis na pagkatalo, at may sapat na paghahanda para sa mga senaryong ito. Di nagtagal, magtatagpo ang dalawang hukbo. Mahusay ang depensa ng kaaway. May nakaka-relax na ekspresyon si Sam habang tinitingnan ang kanyang mga sundalo, may paniniwala siya sa kanyang hukbo. Ginagawa nila ang eksaktong tinuro niya, at ang unang bagay sa senaryong ito ay subukan ang lakas ng depensa ng mga ito. Ang formasyong depensibo ng mga sundalo ng kaaway ay pangunahing nakatuon sa pagpigil sa mga pag-atake at paggawa ng matagal na labanan ng pagtitiis. Ang mga may kakayahan sa elemento ng lupa ay nasa unahan, na gumawa ng mga hukay at pader para ipagtanggol ang kanilang hukbo, kasama ang mga mandirigma na tumutulong sa kanila na harapin ang mga umaatake. Ang pangalawang linya ng depensa ay pangunahing binubuo ng ilang umaatake at mga may kakayahan sa semi-depensa tulad ng tubig at kahoy. Ang huling linya ng depensa ay puno ng pangunahing umaatake, na binubuo ng maraming elemento kabilang ang apoy, hangin, at kidlat. Ngunit walang takot ang mga sundalo ni Sam. Ngayon ay nasa paraang labanan ng kumpanya sila, at ang unang ginawa nila ay ang pag-atake ng mga pangunahing umaatake sa unang linya ng depensa gamit ang kanilang pangunahing pag-atake para subukan ang lakas nito. Ang mga mandirigma ay hindi pa kumikilos at nakakalat kasama ang natitirang kumpanya. Matapos tansyahin ang lakas ng depensa at ang mga kontra-atake mula sa mga pangunahing umaatake mula sa pangalawa at pangatlong linya, nagpasya sila sa kanilang susunod na hakbang. May mga nagtatapon ng sibat mula sa pangatlong linya na maaaring makagambala sa kanilang paraan ng pag-atake, at ang mga mandirigma sa unang linya na sumusuporta sa mga may kakayahan sa lupa ang pinakamahinang punto sa buong linya ng depensa. Dahil ang kabilang panig ay nakatuon lamang sa depensa, ang kanilang mga pader na gawa sa lupa ay matibay at pinapalakas ng kombinasyon ng lahat ng may kakayahan sa lupa, na ginagawang mahirap para sa kanila. Kaya't ang susunod na hakbang na inisip ng mga sundalo ni Sam ay ang pagsisid sa linya ng depensa sa pamamagitan ng pinakamahinang punto, ang mga mandirigma. Agad na may purok na pag-atake tulad ng talim ng hangin at bola ng apoy sa mga mandirigma.
Ang mga pag-atake ay hindi man lang hinawakan ang mga pader tulad ng inaasahan nila, na nagpasimangot sa pangalawang commander. Ngunit nang makita na ang mga pag-atake ay pangunahing lamang, iniisip pa rin niya kung ano ang gagawin. Ngunit hindi niya napansin ang mga galaw ng mga may kakayahan sa elemento ng kahoy at lupa habang ang mga umaatake ay gumagalaw sa mga mandirigma. Ang ilang bahagi ng lupa ay nagsimulang magbago, ang pulang batong kalupitan ay nagsimulang lumutang na may maliliit na istrukturang parang ladrilyo, na may butas sa gitna na sapat para sa isang paa. Ang mga galaw ng mga mandirigma mula sa kabilang panig ay biglang napigilan ng mga maliliit na hindi pantay na paglulutang ng bato na random na lumalabas at ang mga butas na nakatago sa gitna nito, na nagpahinto sa ilan sa kanila. Sa maliit na kaguluhang ito, bago nila malaman, dumating na ang mga pag-atake. Lahat ay nakatuon sa kanilang mahahalagang bahagi, ang talim ng hangin ay nakatarget sa kanilang leeg at mata, ang bola ng apoy ay nakatarget sa kanilang mukha at puso. Sinuri ng pangalawang commander ang maliit na kakaibang pangyayari kung saan ang kanyang mga mandirigma ay nababawasan. Bago pa man niya masuri ng malinaw, nagsimulang pumasok ang mga sundalo ni Sam sa formasayon at gumagalaw bilang mga pangkat. Ang kanilang susunod na target ay ang mga may kakayahan sa lupa habang pinipigilan ang pangalawang linya. Napansin ng pangalawang commander na malapit nang gumuho ang depensa at utos, pangalawang linya at unang linya, unahin ninyong alisin ang mga pumasok. Mga mandirigma, manatili sa depensa at huwag lumipat sa inyong pwesto. Mga may kakayahan sa lupa, bigyan ninyo ng proteksyon ang mga mandirigma at tumanggap ng pag-atake para tiyakin na hindi sila makakapag-usad pa. Nasa pangatlong linya siya at nasa ibabaw ng pansamantalang tore para magmamasid. Seryosong sinusuri niya ang labanan. Ang unang pag-iisip niya matapos makita ang pagganap ng mga sundalo ni Sam ay maling ang kanyang akala na walang karanasan ang kabilang panig. Ang estratehiya ay ganap na hindi kinaugalian at bago. Pinamunuan niya ang parehong batalyon sa maraming labanan. Ang mga digmaan ng mga naglalakbay ay karaniwang simple nang walang maraming lihim na paraan. Maraming beses na niyang ginamit ang formasyong ito, ngunit lahat ay nakatuon sa pader na gawa sa lupa. Dahil kahit na matanggal nila ang mga mandirigma, kaunti lang ang makakapasok sa loob, kaya't ang pangkat na makapasok ay mamamatay dahil mapapalibutan sila. Ito ay maaaring tawaging bitag, ngunit may masamang pakiramdam siyang hindi dapat pumasok ang mga pangkat ng batalyon ni Sam, at hindi magiging maganda ang kahihinatnan. Kabanata 184. Tama ang pakiramdam ng pangalawang commander. Talagang masamang ideya na hayaan ang mga pangkat na pumasok sa kanilang formasayon, dahil habang ang pangalawang linya at mga may kakayahan sa lupa ay nakatuon sa tatlong pangkat na pumasok, hindi nila napansin na ang iba pang may kakayahan sa lupa at kahoy ng batalyon ay gumagawa ng isang bagay. Ang mga may kakayahan sa lupa ay inilagay ang kanilang mga kamay sa pader, habang ang mga may kakayahan sa kahoy ay inilagay ang kanilang mga kamay sa lupa, at parehong isinara ang kanilang mga mata. Bago pa man nila malaman, malaking pagbabago ang nangyari sa unang linya. Ang pader na gawa sa pulang bato ay biglang nagbago. Naramdaman ng mga may kakayahan sa lupa na nagpapanatili ng pader ang pagbabago, ngunit bago pa man sila makareaksyon, nagsimulang magbago ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa, naramdaman nila na ang kanilang mga paa at binti ay inaatake ng maraming matutulis na bagay. Nang tumingin sila pababa, nakita nila na ang mga palumpong sa paligid ay nagsimulang lumaki hanggang sa kanilang pinakamataas na laki, at ang kanilang mga tinik ay pinalakas ng lakas ng elemento ng kahoy na tumagos sa kanilang balat at nagpabago ng kanilang focus. At ang kaguluhang ito ay nagbago ng landas ng labanan. Ang pader na gawa sa pulang bato ay nagbago ng hugis, at bago pa man nila malaman, maraming puwang ang lumitaw, at ang pader ay nagsimulang bumuo ng maliliit na silid palibot sa mga may kakayahan sa lupa. Bago pa man sila makareaksyon, maraming matutulis na bato ang lumutang mula sa loob at pumatay sa kanila. Sa sitwasyong ito, mahigit kalahati ng mga may kakayahan sa lupa ang namatay, at ang kalahati pa na nakareaksyon ng mabilis ay malubhang nasugatan at hindi na makakapaglaban. Ang mga manggagamot ay nagsimulang tumulong sa ilang tao kasama ang proteksyon ng mga sundalo ng pangalawang linya. Ngayon, ang unang linya ay natalo na. Nagulat ang pangalawang commander sa nangyari. Agad niyang utos matapos makita ang tanawin, pumunta sa ganap na pag-atake, huwag na pahabain ang labanan. Walang pagkatalo sila, subukang gumawa ng maraming pinsala at dahan-daang umatras patungo sa bayan. Ipagtatanggol natin ang bayan anuman ang mangyari. Habang nagsasalita, tiningnan niya si Sam na nakaka-relax. Hindi niya nakitang nagbigay si Sam ng kahit isang utos mula nang magsimula ang labanan. Ang mga sundalo ay sarili nilang umaatake, walang estratehiya o utos mula sa batang commander. Naisip niya kung ang batalyong ito ay espesyal na piling hukbo na inihanay ng ilang eksperto sa Dokado at inilaan kay Sam para manalo.
Sa huli, pareho lang sila, kung hindi dahil sa duke, hindi nila tatanggapin ang utos ng binibini. Patuloy na tinitingnan ng pangalawang commander ang labanan at sinusuri ang paraan ng pag-atake ng mga sundalo ni Sam. Lubos siyang humanga, napansin niyang walang pag-atake na gumagamit ng maraming lakas ang mga sundalo. Lahat ng pag-atake ay ginagawa ng may kaunting paggamit ng lakas at pinakasimple. Ang bilis, kontrol, at kakayahang pumatay ay maingat na kinokontrol. Lalo na ang mga may kakayahan sa lupa at kahoy ang kakaiba, hindi nila sinusubukang gumawa ng malubhang pinsala sa mga sundalo kundi nakatuon sa depensa at paglalagay ng bitag. Hindi niya inakala na ang mga palumpong ay maaaring maging ganitong mapanganib. Karaniwan, ang mga may kakayahan sa kahoy ay nagdadala ng mga espesyal na buto mula sa iba't ibang uri ng baging. Ang mga butong ito ay resulta ng mga eksperimento mula sa espesyal na sangay ng tore ng parmaseutika na herbology. Nag-aaral sila ng pagpapabuti ng mga halamang gamot para dagdagan ang kanilang epekto at para dagdagan ang kanilang produksyon. Ang mga baging na ito ay hindi sinasadya, mabilis silang lumalaki, maikli ang buhay, at maaaring lumaki sa matitinding kapaligiran basta't may sapat na lakas ng elemento ng kahoy. Ngunit hindi ginagamit ng mga sundalo ni Sam ang mga ito. Hindi alam ng pangalawang commander kung mayroon ba sila nito, ngunit kung mayroon man at hindi pa ginagamit, lubhang mapanganib iyon. Naiintindihan na niya ngayon na walang silbi ang lahat ng kanilang paraan ng pag-atake at estratehiya sa digmaan. Unang beses niyang nakita ang pinakamahusay na pagtutulungan sa pagitan ng mga may kakayahan sa iba't ibang elemento sa isang pangkat. Ang pinakamasakit na bagay ay ang mga mandirigma na patuloy na gumagalaw, hindi lamang nila ginagawang mahirap na targetin sila kundi tumutulong pa rin sila sa lahat ng natitirang kumpanya, lalo na sa mga manggagamot. Ang mga manggagamot ng batalyon ni Sam ay nasa gitna ng labanan, ngunit hindi sila inaatake, tumpak na sinasabi, na poprotektahan sila ng ganun kalaki. Kapag may nasugatan, ang mga mandirigma at may kakayahan sa lupa ay ligtas na inilalagay ang manggagamot sa tabi ng nasugatan para gamutin. Mahigit 100 pagkatalo ang mayroon sa panig ng Poweril, ngunit walang malubhang nasugatan sa panig ni Sam. Ang kanilang paggamit ng espiritual na lakas ay matipid, kaya't makakapaglaban sila ng matagal. Kapag may kakulangan sa espiritual na lakas ang isang tao, lalapit siya sa pinakamalapit na may kakayahan sa lupa at kukuha ng neutral na selula ng lakas para mabilis na mag-recharge. Ang pinakamahusay na kalamangan ng mga selulang ito ay maaari nilang gamitin ang lakas nito para sa pag-atake anumang oras. Naging perpektong koponan sila, mahusay sila bilang mga pangkat, kumpanya, o kahit na buong batalyon. Lubos na naiinggit ang pangalawang commander. Ang Poweril na mas malayo kaysa sa pangalawang commander ay hindi alam ang nangyayari. Nakikita niyang pinapatay ang kanyang mga sundalo, ngunit hindi niya naiintindihan ang lakas at kalubhaan ng pagtutulungan ng koponan ni Sam. Ang pangalawang commander ay nag-iisip ng paraan para malutas ang sitwasyon. Alam niyang dalawang paraan lang ang mayroon, alalahanin ang huling labanan para sa buhay o umatras patungo sa bayan at ipagtanggol ito. Anumang paraan man, kailangan niyang matanggal muna ang ilang tao. Kaya't nagbigay siya ng utos, targetin ang mga manggagamot. Pangatlong linya, sumali sa labanan. Habang nagsasalita, agad na naging matindi ang labanan. Ang pangalawang commander na nasa tore para magmamasid ay kumuha ng sibat at tumutok. Lumakas ang lakas ng kidlat habang inihagis niya ang sibat sa labanan. Bagamat muntik nang makaiwas ang mga sundalo, ang sibat ay tumama sa lupa na parang kulog at nagpanginginig dito pati na rin nagpabago ng kaayusan. Hindi lang siya, maraming nagtatapon ng sibat ang gumagawa rin nito. Ang pinakamasamang bahagi ay ang kanilang mga sundalo ay naaapektuhan din. Nagkunot ang noo si Sam at sinusuri ang direksyon ng mga sibat, inaatake nila ang mga manggagamot. Mahusay ang ginagawa ng mga may kakayahan sa lupa, ngunit ang mga sibat na ito ay nagpapabilis ng paggamit nila ng lakas. Sa isang sulyap lang, naiintindihan na niya kung bakit hindi nila ginamit ang ganitong pag-atake kanina kahit na gumamit na sila ng sibat, parang pagsisikap na kamikaze. Ang kanilang panig ay hindi namamatay, ngunit nagdudulot din ito ng kaguluhan. Tiningnan ni Sam ang mga tao sa matataas na lugar sa likuran. Inilalagay niya ang palaso sa pana at hila ang kordon ng gininto ang kwintas. Whoosh, ang palaso ay tumagos sa noo ng isang taong about ng maghagis ng sibat. Hindi niya ginamit ang ibang lakas ng elemento, purong espiritual na lakas lang, ngunit nakapagdulot pa rin ito ng kamatayan. Sunod ay ang mga huni ng mga palaso na lumilipad ay nagiging mas marami, at bawat palaso ay kumukuha ng buhay. Napansin ito ng pangalawang commander. Hindi niya inakala na ganitong lakas din si Sam, inaakala niyang pareho lang ang lakas nito sa binibini, ngunit maling-mali siya.
Magkaiba sila. Ang antas ng pagbabala lang nito ay sapat na para magdulot ng takot sa mga kaaway, at batay sa nakaka-relax na ekspresyon niya, hindi pa ito kalahati ng kanyang lakas. Nilinis niya ang kanyang isip at nagpasya, magbibigay siya ng huling pagsubok. Kung magtatagumpay, magpapatuloy siya sa direktang labanan, kung hindi, umaatres siya kasama ang kanyang hukbo at ipagtanggol ang bayan mula sa loob. Kumuha siya ng isa pang sibat na may maraming runa, isinara ang kanyang mga mata, at nagpadala ng maraming lakas ng elemento ng kidlat dito. Samantala, ang mga nagtatapon ng sibat ay natatakot kay Sam at nahihirapang makasabay. Nang makita nila ang kanilang pinuno na gumagamit ng espesyal na lihim na paraan, inabandonan nila ang mga sibat at nagsimulang magdepensa. Kahit na ang mga sundalo ng Pavoril ay napansin ang kanilang pangalawang commander at nagsimulang magdepensa habang dahan-daang umatras. Ang kanilang mga galaw ay kasing tahimik hanggat maaari, ngunit napansin ito ni Sam. Pagkatapos ay naramdaman niya ang isang bagay at tiningnan ang tore kung saan nakatayo ang pangalawang commander. Ang pansamantalang bubong na gawa sa kahoy at pader ng lugar para magmamasid ay agad na nawasak habang ang espiritual na lakas ay lumakas ng husto. Naramdaman ni Sam na ang espiritual na lakas ay inilalabas mula sa pinuno, at hindi lang iyon, may iba pang may kakayahan sa elemento ng kidlat na nagdaragdag ng kanilang lakas dito. Sa ganitong paraan, walang panganib sa buhay ang pinuno matapos maghagis, at para sa kaligtasan, dalawang manggagamot ang nakatayo sa kanyang likuran na handang gumamot. Nagkunot ang noo si Sam. Alam niyang ang anumang nangyayari ay magdudulot ng problema. Ang mga sundalo ay patuloy na naglalaban at napansin din nila ang lakas, ngunit nanatili silang may kumpiyansa nang makita na bagamat nagkunot ang noo si Sam, medyo walang pakialam pa rin siya, kaya't patuloy silang lumalaban. Binuksan ng pangalawang commander ang kanyang mga mata at tiningnan si Sam. Ang sibat ay naglalaman ng buong lakas ng 3 batang eksperto. Ang pag-atake na ito ay parang kidlat mula sa langit. Handa na siyang maghagis, ngunit hindi pa rin niya nakikita ang anumang palatandaan ng pagkabalisa sa mukha ni Sam. Kabanata 185. Si Sam at ang pangalawang commander, bagamat malayo, ay nakatingin sa isa't isa, parehong may seryosong ekspresyon. Ang mga sundalo mula sa panig ng Pavoril ay nasa ganap na paraang depensibo, alam nila ang hatol ng pag-atake. Isang malakas na utos ang binigay ni Sam, ang una mula nang magsimula ang labanan, umatras ng kaunti, ihiwalay ang sarili sa labanan, at bumuo ng formasyong depensibo. Sinunod ng mga sundalo at umatras, na nagsimulang bumuo ng formasyong depensibo kung saan ang mga may kakayahan sa lupa ang pangunahing sentro at ang iba ay pangalawang sentro. Maaaring malabo mong makita ang hugis ng malaking bundok na nabubuo mula sa magkakaugnay na espiritual na lakas. Alam ni Sam na mahirap hawakan ang pag-atake kung ang mga sundalo ay nakakalat, maraming target ang magiging pagpipilian ng pangalawang commander. Ngunit kung sama-sama sila sa isang lugar, isang target lang ang mayroon, mas madaling atakehin, ngunit mas madaling ipagtanggol din. Tiningnan ni Sam ang pangalawang commander na dahan-daang at mahirap na inangat ang sibat habang tumutok sa grupo na nasa formasayon. Ang mga alon ng kidlat ay kumikislap na may kulay na lila. Sa sandaling iyon, naiintindihan ni Sam ang uri ng pag-atake, hindi lamang ito nakakapinsala sa malawak na lugar kundi pati na rin sa punto kung saan ito tamaan. Malalim na hininga ang kinuha ng pangalawang commander bago ihagis ang sibat. Mabilis din namang gumalaw si Sam gamit ang kanyang Harbinger, napakabilis niya na para bang ang paggalaw ng sibat ay mabagal para sa kanya. Nakita niya ang matutulis na dulo na patungo sa gitna ng formasayon, kahit na may formasayon, mas kaunti ang pinsala kaysa sa inaasahan ng pangalawang commander, ngunit ang mga sundalo na malapit sa punto ng pagtama ay tiyak na mamamatay. Ang mga sundalo ay nagpapalipat-lipat ng kanilang espiritual na lakas. Ang lakas ng pag-atake ay mas kaunti kaysa sa kanilang lakas, ngunit naramdaman nila na ang mga malapit sa punto ng pagtama ay tiyak na magdudusa. Hindi nila magawang gumawa ng marami, parang kidlat na tumatama sa bundok, kahit na matatag ang bundok, may malaking pinsala pa rin sa punto ng pagtama. Ngunit bago pa man tumama ang sibat, dumating na si Sam. Nakatayo siya mismo sa harap ng sibat nang ito ay malapit nang magbago ng landas patungo sa mga sundalo. Ang kanyang kanang kamay ay kumislap na may gininto ang liwanag pagsasama ng elemento ng liwanag. Mabilis niyang inilipat ang kanyang braso at hinawakan ang katawan ng sibat sa ibaba ng dulo. Boom! Bagamat hindi maapektuhan ng liwanag ang kidlat, malaki pa rin ang epekto, at ang natitirang lakas ay nagsimulang itulak si Sam paatras. Ginamit niya ang lakas mula sa Harbinger para labanan ang puwersa at tumigil. Ang sibat ay nagdala sa kanya sa himpapawid habang siya ay umaatres ng paulit-ulit. Ang lupa sa ilalim niya ay nawasak, at malaking ulap ng pulang alikabok ang lumulutang, kasama ang malakas na tunog ng hangin mula sa kanilang paggalaw. Matapos lumipat ng mahigit 500 metro, huli na ring tumigil si Sam.
Ang kanyang Harbinger ay naubos ang kalahati ng mga selula ng lakas. Ang kanyang panloob na bestida ay nasira ng ganap. Habang hawak niya ang sibat pababa, ang kanyang kanang braso ay nagsimulang dumyugo, malubhang nakaligtaan ang tono nito, at ang panlabas na balat ay ganap na nawala. Ang kanyang buto ay nabali, at ang kanyang mga hibla ng kalamnan ay napunit na parang sinulid. Tanging ang kanyang Amerikana na gawa sa itim na balahibo ang hindi nasira, ang pinagsamang depensa ng mga balahibo ng gininto ang uwak ng araw at itim na buhangin mula sa meteorito na ikatlong ranggo ay talagang kakaiba. Gamit ang kanyang kaliwang kamay, inikot niya ang manggas ng kanyang kanang braso. Hindi na magagamit ang kanyang kanang kamay, halos lumpo na ito. Ang lahat ng sundalo ay nakatingin kay Sam ng may pagkamangha, iyon ay ang pag-atake mula sa maraming batang eksperto na inubos ang kanilang espiritual na puso ng sabay, at ang kidlat pa na isa sa pinakamakapangyarihang elemento. Kahit na ang pangalawang commander ay nagulat, hindi niya inakala na tatanggapin ni Sam ang pag-atake gamit ang isang kamay lamang. Ngayon, ang pangalawang commander mismo ay halos hindi makatayo at ginagamot habang siya ay sumisipsip ng espiritual na lakas, ang kanyang braso ay ganap na nasunog at napunit. Ito ang kalagayan ng umaatake, ngunit ang kalagayan ng nagtatanggol ay mas mahusay kaysa sa kanya. Naramdaman niyang hindi niya talaga naiintindihan ang pag-atake, ganap itong lampas sa kanyang pag-unawa. Ang kanyang mga sundalo ay nagsimulang lumipat patungo sa bayan, at may isang tao na dumating para dalhin siya at ang natitirang mga pagod na tao. Ito ang kanyang plano, ang koponan ni Sam ay may walang kapintasan na pagtutulungan, ang kanilang mga pamamaraan ay kakaiba, at hindi nila sila matatalo sa direktang labanan, kaya't ang tanging paraan ay gumamit ng ibang paraan. Kaya't ginamit niya ang malaking pag-atake bilang pagkakahati para may sapat na oras silang umatras patungo sa bayan. Natuwa siya nang makita ang kalubhaan ng pinsala sa braso ni Sam, para sa kanya, sulit ang pag-atake. Ngunit may isang tao na labis na nagagalit, ang Pavoril. Bakit tayo umaatres? Hindi ba't matagumpay ang pag-atake? Bakit tayo bumabalik? Gumawa lang ulit ng ganitong pag-atake at patayin ninyo ang lalaking iyon. Lumabas ang pangalawang commander sa kanyang pag-iisip nang marinig ang sigaw, binibini, hindi natin matatalo sa direktang labanan. At hindi ganap na mahina ang lalaking iyon, nabali lang ang kanyang braso. At hindi na kailangan ng kanyang hukbo ang kanyang mga utos. Lampas na tayo sa kanilang antas. Ibig mong sabihin, dapat nating takutan ang maruruming karaniwang tao at ang kanyang mga sundalo. Hindi ako naniniwala. Ikaw ang piling hukbo na inihanay ng aking ama. Ang mga kaaway ay mga sundalo na inihanay lamang ng isang batang eksperto sa loob ng mahigit 6 na buwan, para saan ka pa? Tiyak na nakalimutan ng maliit na Pavoril ang kanyang takot nang makita ang pagmarche ng mga sundalo ni Sam. Nawalan ng interes ang pangalawang commander na makipagtalo at sinabi lamang, kailangan nating umalis. Tinitingnan lang ni Sam at ang kanyang mga sundalo sila nang walang galaw. Ang kanyang braso ay patuloy na dumyugo. Ang pangalawang commander ang huling inakay ng grupo ng mga piling sundalo. Ang lahat ng iba ay pumasok na at nakaposisyon na sa pader ng bayan. Tiningnan ni Sam ang pangalawang commander na nakatingin din sa kanya, pansamantalang tinihil ng mga manggagamot ang paggamot. Habang tinitingnan ni Sam ang pangalawang commander, ang kanyang kalmadong ekspresyon ay naging masamang ngiti. Pagkatapos ay nakita ng pangalawang commander ang pinakakagulat na tanawin sa kanyang buhay, ang kanang kamay ni Sam na hawak ang sibat ay natakpan ng mahinang gininto ang liwanag, at habang siya ay nanunood, ang mga buto ni Sam ay nakaayos muli, ang mga hibla ng kalamnan ay nakakabit muli, kahit na ang balat ay nagsimulang bumuo, bago pa man niya malaman, ang braso ay ganap ng gumaling, at makikita iyon sa paghigpit ng kanyang hawak sa sibat. Tiningnan ni Sam ang mga runa sa sibat at, matapos kumpirmahin na ito ay neutral na runa para pagsama at pagpapanatili ng espiritual na lakas para sa pag-atake, kinuha niya ang selula ng lakas ng elemento ng apoy, kasing laki ito ng bola para sa paglalaro. Habang hawak niya ang dalawa, ang sibat ay natakpan ng matinding gininto ang apoy, maaari pang maramdaman ang init mula sa napakainit na metal na malapit ng matuno. Itinaas ni Sam ang kanyang kamay at ihinigas ang sibat ng may lakas patungo sa mga manggagamot. Tama, ang kanyang target ay ang mga manggagamot, at ang pangunahing target ay ang pinakamahusay na manggagamot na gumamot sa pangalawang commander. Bilasan ninyo, bilasan ninyo. Sigaw ng pangalawang commander sa kanyang mga tauhan. Siya ang huling nasa linya kasama ang ilang piling sundalo at manggagamot para tandaan ang anumang galaw ng mga kaaway. Ngunit ang kanyang nakita ay nagpataas ng kanyang takot, may masamang hula siyang ang pag-atake ay magiging malaking pinsala. Hindi man lang napaatras si Sam nang mapabilis nila ang kanilang paggalaw, ang kanyang mga target ay nandoon pa rin. Sa loob ng ilang segundo, ang buong selula ng lakas ay naubos, at ang buong sibat ay napalibutan ng gininto ang apoy. Bilisan ninyo, gumalaw, ipagtanggol ninyo.
Sigaw ng pangalawang commander ng malakas. Sa oras na iyon, naiintindihan na rin ng iba ang panganib. Una, inignora nila si Sam dahil hindi nila inakala na makakagaling siya agad. Oo, humanga sila, ngunit hindi nila inakala na magiging banta siya agad. Ngunit ang susunod na nangyari ay ang sibat na lumilipad na may nakakapigil na gininto ang apoy ay tumagos sa kanilang mahinang depensa at tumagos sa puso ng manggagamot, ang paligid ay nasunog ng ganap. Mga 20 miyembro ang agad na naging abo. Mahigit 30 iba ang nasugatan, kabilang ang pangalawang commander na malubhang nasugatan. Ang Pavoril na nakita ang tanawin mula sa pader ng bayan ay nagulat. Labis na nagagalit na siya dahil umaatres sila, ngunit ngayon ay inaatake pa rin sila, ng isang maruruming karaniwang tao. Labis siyang nagalit. Kabanata 186. Hindi na nagpatuloy si Sam sa pag-atake. Hinayaan niya silang pumasok. Kailangan niyang sakupin ang bayan para manalo o patayin ang Pavoril. Ngunit kung patayin niya ito mula sa malayo, paano niya makakamit ang kanyang natitirang layunin? Maraming bagay ang nakasalalay sa digmaang ito, at kailangan niyang itakda ito ayon sa kanyang pagnanasa. At ang pagpapahintulot sa kanila na pumasok sa bayan ay isa sa kanyang pagnanasa. Sa ganitong paraan, maaari niyang ipakita ang kanyang bagong ginawang produkto at makakuha ng malaking pera mula sa dukado ng Timog Bituin. Kaya tahimik lang siya. Ngunit ang kanyang katapat na Pavoril ay hindi tahimik. Labis siyang nagagalit. Tiningnan niya ang pangalawang commander kasama ang 30 iba na inilipat sa pansamantalang tolda para gamutin. Kakailanganin nito ng ilang oras, at hindi nagmamadali si Sam na umatake, lumulutang lang siya na nakataas ang braso, at ang kanyang mga sundalo ay nagpapahinga rin. Ang sitwasyon ay dapat na perpekto at kapaki-pakinabang para sa panig ng Pavoril, ngunit kailangang sirain ito ng Pavoril. Nasa gitnang tore para magmamasid siya sa pader ng bayan, nakatingin kay Sam at sa kanyang mga sundalo ng may napakasamang tingin. Binuksan niya ang kanyang bibig at sumigaw ng malakas, "Paano kang naglakas loob, isang maruruming karaniwang tao, na tumutulong laban sa akin? Paano kang naglakas loob na lumaban? Dapat mong tahimik na sumuko nang makita mo ang aking maharlikang sarili. Naglakas loob ka pang lumaban at saktan ang aking hukbo. Gagawin kitang pagsisisihan, pumasok ka sa bayan kung may lakas ka." Natutuwa si Sam sa pagsasalita nito. Iniisip niya kung saan kumuha ng lakas ang Pavoril na sumigaw sa kanya ng ganito. Sa huli, ang hukbo ni Sam ay bagong nagbigay sa kanila ng malaking pagkatalo. Ngunit agad na sinagot ang kanyang tanong, "Huwag kayong magyabang dahil dito. Hindi ninyo pa nakikita ang aking buong lakas. Sa palagay ninyo, sapat na ang pagtalo sa hukbo. Maaaring hindi ninyo alam na sa digmaan kapag ipinagtatanggol ang lungsod, ang mga mamamayan ay maaaring tumulong sa hukbo sa mahirap na sitwasyon." Nawala ang ngiti ni Sam. Hindi niya inakala na mangyayari ito. Dapat niyang pasalamatan ang sarili dahil hindi siya nagmadaling pumasok sa bayan ng walang pag-iisip. Ang pangalawang pag-iisip na pumasok sa kanyang isip ay ang lalaking ito ay napakatanga. Ang kanilang plano ay malamang na paghahalo ng mga sundalo na nakadamit bilang mamamayan para atakihin si Sam at ang kanyang hukbo. Ito ang bagay na hindi niya inakala. Iniisip niya na maaaring may mga estratehiya, ngunit hindi niya inakala na magiging tahasang at bukas ang estratehiyang ito. Sinuri niya ang paligid at napansin na walang tagapangasiwa ang tumututol, kaya't maaaring hindi ito labag sa mga patakaran o pinapalampas nila para mamatay si Sam. Naramdaman ni Sam na dapat niyang pasalamatan ang Pavoril, ang tanging tanga na ito ay direktang nagsabi ng plano. Kung tumahimik lang siya, siguradong pumasok si Sam at ang kanyang hukbo sa pintuan sooner or later, at ang sorpresang pag-atake ay halos hindi maiiwasan. Ngunit sinira ng Pavoril ang sarili niyang plano. Sa sandaling iyon, narinig din ng pangalawang commander ang mga salita ng binibini at kuyom ang kanyang mga pangil ng may galit at puot. Ang pagkakaroon ng backup na plano ay hindi lamang lihim kundi kahihiyan din para sa kanilang hukbo. Narito sila na matapang na lumalaban gamit ang kanilang buhay, at iginagalang din sila ng kalaban. Ngayon, ang lahat ng namatay na sundalo ay mawawalan ng paggalang mula sa kalaban, at kung lalabas ang balita, pati na rin ang ibang hukbo. Sa huli, ito ay labanan na may kasunduan, 500 laban sa 500. Kung talagang humingi sila ng tulong sa mga mamamayan, ibang bagay iyon, ngunit kung sinasadya nilang panatilihin ang mga sundalo na nakadamit bilang mamamayan, ito ay paggamit ng buta sa kasunduan at kawalan ng paggalang dito. Ngunit walang karapatang magsalita siya. Sa labas, hindi nagsalita si Sam at inutos sa kanyang mga sundalo na maghanda. Ngayon, sila ay nababagabag at nagagalit, nahuhulaan na rin nila ang plano ng Pavoril. Ngunit dahil walang magagawa kahit na magagalit sila, tahimik lang sila. Lumulutang lang si Sam ng 1 minuto mula kaliwa hanggang kanan na parang naghahanap ng isang bagay.
Pagkatapos, inutos sa kanyang mga sundalo na umatras ng kaunti, at kinuha niya ang isang bagay na nakakagulat, isang kanyan. Ito ay bagong produkto, isa sa kanyang mga bagong produkto. Ang kanyan na ito ay kasing laki ng mga lumang kanyan, ngunit mas parang turret. Ang base ay isang kubikong maikling haligi na inilalagay sa maliliit na gulong. Ang bar rails ay hindi kasing laki ng normal na lumang kanyan, medyo mas payat at konektado sa base. May isang PLA sa base para ilipat ang bar aisle sa patayong axis, at isa pang PLA sa kabilang panig para ilipat sa paalang na axis. Ang mga sundalo ay unang beses na nakakita nito. Ang buong kanyan ay mabigat at hindi maaaring gamitin para sa malapit na labanan, ngunit maaaring gamitin para sa depensa ng pader ng lungsod at para sa pag-atake sa mga lugar tulad ng mansyon o tore. Ngayon, gagamitin niya ito para harapin ang kapitolyo ng bayan. Ang kulay abuhing itim na metal ikong kinangkasama ang matibay na istruktura nito ay humanga sa mga nanunood. Hindi siya tumigil doon, lumipat siya mula sa isang lugar patungo sa isa pa at inilagay ang siyang kanyan. Pagkatapos, hiningi niya ang lahat ng may kakayahan sa apoy na pumunta sa unang kanyan habang ipinapakita niya kung paano gamitin ito. Kinuha niya ang isang malaking kristal na hugis bala na berde, ito ang kargamento para sa kanyan, na gawa sa mga kristal ng epekto. Binuksan niya ang likuran ng bar aisles at inilagay ang kargamento. Pagkatapos, hila niya ang isang PLA, ang pangatlo bukod sa dalawang PLA na nagsisilbing suporta na tumusok sa lupa mula sa ibaba ng haligi. Inilagay niya ang kanyang dalawang braso sa magkabilang panig ng bar aisles kung saan may inilang lugar para sa mga palad. Nagsimulang magpadala siya ng espiritual na lakas na hindi sa kanya, mula sa mga selula ng lakas na inilagay sa loob ng haligi. Kasabay nito, inilagay niya ang kanyang mga paa sa ibaba ng haligi na parang paanan. Sa sandaling inilagay niya ang kanyang mga paa, ang methane sa loob ng haligi ay nagsimulang pumasok sa isang lukob sa likuran ng kargamento sa bar aisles. Sa loob ng 2 segundo, boom! May malakas na tunog at kislap ng asul na spark sa dulo ng bar aisles, at ang kargamento ay lumipad patungo sa kapitolyo ng bayan. Ang paputok na kalikasan ng espesyal na methane ay nagsagawa ng mahusay na tungkulin. Sa loob ng 1 segundo, ang kargamento ay tumama sa pader at boom! Isa pang pagsabog ang narinig, hindi ito uri ng apoy kundi malakas na pagsabog ng espiritual na lakas dahil sa pagsabog ng kargamento na gawa sa kristal ng epekto. Isang malaking butas ang naiwan sa pader ng bayan, at maraming bitek ang nagsimulang lumawak. Ang laki at hugis ng kristal ng epekto, pati na rin ang layo ng pagbaril at pagsabog ng methane, ang mga kritikal na salik para sa pag-atake na ito. Ang kristal ng epekto ay sumisipsip ng anumang pisikal na epekto at lakas. Gumawa si Sam ng mga eksperimento at tumpak na pagkalkula, ang posisyon ng kanyan ay perpekto para dito. Sa ganitong paraan, ang kristal ng epekto na kasing laki ng kargamento ay sumipsip ng sapat na espiritual na lakas mula sa pagsabog at kaintikong lakas ng paglalakbay, na nagdulot ng pagsabog. Kahit na walang pader sa punto ng pagtama, magpapasabog pa rin ito. Ito ang perpektong layo, at ang pagtatanghal na ito ay para sa normal na paglalagay ng gas sa silid. Ang kanya na ito ay may iba pang paraan para mabago ang dami ng methane batay sa layo ng target at uri ng target, na nakakaapekto sa dami ng epekto na makukuha ng kristal kapag tumama. Sa ganitong paraan, malawak ang sakop ng pag-atake ng kanyan, ngunit hindi niya muna ipinapaliwanag ito sa kanyang mga sundalo. Ang kailangan nila lang malaman ay ang pagbaril mula sa posisyong ito para gumuho ang pader ng bayan. Agad na pumunta ang mga may kakayahan sa apoy sa kanilang mga kanyan matapos kunin ang mga singsing na espasyal na naglalaman ng mga kargamento mula kay Sam. Bago pa man maunawaan ng Pavoril at ang kanyang mga sundalo ang pagsabog na dulot ng kargamento, patuloy na binabaha na sila ng mga kargamento ng epekto. Ang pader ng bayan ay napakatibay dahil ito ay kritikal na lugar ng digmaan, ngunit ngayon ay nagsisimula ng magpakita ng palatandaan ng pagkakahulog. Ang mga sundalo na nakaposisyon sa pader ng bayan ay naaapektuhan ng mga pag-atake, at ang unang buong butas ay ginawa sa lugar kung saan unang tumama si Sam. Lumabas siya mula sa kanyang kanyan, inalis ang mga suporta, at itinulak ang kanyan ng kaunti pasulong. Pagkatapos, nagsimula siyang magbaril muli. Ngayon, ang mga kargamento ay nagsimulang pumasok sa loob ng pader patungo sa bayan. Kabanata 187. Ang buong bayan sa panig ng Pavoril ay nasa kaguluhan. Ang kargamento ni Sam na dumaan sa malaking butas sa pader ay tumama sa pansamantalang posting militar at gumawa ng malaking pinsala. Sa oras na iyon, ang Pavoril at ang mga sundalo ay nanginginig na takot. Hindi nila alam ang gagawin, hindi nila maaaring direktang umatake dahil mahinang ang kanilang lakas, at ngayon na may kanya ng epekto pa, lalo na silang nag-aalangan.
Hindi nila alam na mga kristal ng epekto ang mga iyon, ang alam nila lang ay ang kargamento ay gumagawa ng malaking pinsala sa pader na inilaan para ipagtanggol ang libu-libong sundalo. Kung sila ay gumalaw at direktang matamaan ng kargamento, hindi nila kayang isipin iyon. Lalo na ang Pavoril ay natatakot sa pag-unlad. Kamakailan lang ay ipinahayag niyang maraming tao sa loob ng bayan at hindi kayang talunin ni Sam ang kanyang 500 sundalo. Ngayon, hindi lang pader ng bayan ang sinisira ni Sam kundi pati na rin ang bayan nang hindi man lang pumasok. Ngayon, parehong galit at takot siya, at napagtanto na ang kanyang pagkakamali, dapat niyang tinigilan ang kanyang bibig. Gusto lang niyang sumuko si Sam at sinubukang takutin siya sa pamamagitan ng pagtukoy sa bitag. Ngayon lang niya napagtanto kung gaano siya katanga. Habang iniisip niya ito, lumabas ang pangalawang commander, maputik pa rin ang kanyang mukha at mukhang pagod. Nahihiya na siya nang marinig ang plano ng Pavoril, ngunit nang marinig ang mga pagsabog, naramdaman niyang may mali at gustong lumabas. Pinigilan siya ng mga manggagamot at pinayagan lamang na lumabas matapos siyang gamutin. Ngunit nang lumabas siya, nakita niyang isang kargamento ang bumagsak at sumaire sa kalapit na posting militar. Agad niyang inakyat ang tore para magmamasid sa pader kung saan nakatayo ang Pavoril at tiningnan ang sitwasyon. Ang mga kanyon mula sa malayo at ang kanilang kasiyahan sa pagbaril ng sunod-sunod na kargamento ay nagpabigla sa kanya, hindi niya alam ang gagawin. Gusto niyang sampelan ang binibini para sa pagtutulak sa mabangis na lalaking ito. Habang lumalala ang sitwasyon, biglang lumabas ang isang tagapangasiwa mula sa kalapit na bangin. Ipinahiwatig ni Sam sa kanyang mga sundalo na tumigil. Ang tagapangasiwang ito ay mula sa panig ng Pavoril. Nakita ito ng tagapangasiwa na bumati kay Sam kanina, kaya't lumabas din at lumakad patungo sa kanya. Sa palagay ko, hindi mo maaaring gamitin ang mga sandatang ito sa digmaang ito. Ang digmaang ito ay pagsubok sa kakayahan mo at ng binibini, batay sa paano ninyo gagamitin ang mga sundalo, mamamayan, at paligid. Sa madaling salita, ito ay pagsubok sa inyong kakayahan, hindi ka dapat nagdadala ng mga bagong sandata mula sa militar ng duke para gamitin dito, sabi ng tagapangasiwa mula sa panig ng Pavoril nang may seryosong ekspresyon. Hindi agad sumagot si Sam at tiningnan ang kanyang tagapangasiwa. Nang makita niyang hindi ito nagsasalita at iniiwasan pa ang kanyang tingin, naiintindihan na niya, ang tagapangasiwang ito ay formalidad lang. Tila may inihayag ang duke sa kanila. Lumingon si Sam sa tagapangasiwa ng Pavoril at sinabi, ang mga sandatang ito ay hindi pag-aari ng militar ng Timog Bituin. Ako ang gumawa nito nitong nakaraang 6 na buwan. Habang nagsasalita, kinuha niya ang lahat ng kanyang propesyonal na badge. Nagpahinga ang tagapangasiwa sa mga salitang dapat niyang sabihin, nakita niya ang mga badge na ika-5 ranggo at pseudo ika-3 ranggo, at hindi niya alam ang tamang reaksyon. May iba pa bang bagay? Tanong ni Sam nang may ngisi. Alam niya kung bakit dumating ang tagapangasiwa, para tulungan ang Pavoril at hanapin ang butas para alisin ang mga sandata. Ngunit hindi ito magtatagumpay. Nagpa siya na si Sam na huwag nang makipaglaban diretso at gamitin na lang ang kanyang bagong ginawang sandata. Pagod na siyang harapin ang Pavoril. Nawalang salita ang tagapangasiwa ng Pavoril at umalis. Tiningnan ni Sam ang kanyang tagapangasiwa na kinakabahan. Alam niya ang iniisip ng lalaki, ang duke ay nagpadala sa kanila para formalidad lang, ngunit malamang na itinago ang katotohanan tungkol sa propesyon ni Sam at hiningi na ring tumingin sa kabilang panig kung may lihim na paraan ang kaaway. Hindi nagsalita si Sam, tiyak niyang haharapin ang duke at magbabayad ng utang mamaya. Matapos umalis ang mga tagapangasiwa, hindi nagpatuloy si Sam sa pagbaril. Lumulutang siya sa Harbinger at nang umabot na sa parehong taas ang kanyang Pavoril at ang iba, sumigaw siya ng malakas, mas mabuting sumuko ka. Tulad ng sinabi mo, ang mga mamamayan ay maaaring tumulong sa hukbo kung may manghihimasok sa bayan, ngunit ang mga mananakop ay maaari ring gumalaw laban sa mga mamamayan. Sana hindi ninyo gustong pumunta sa matinding hakbang na iyon. Makakapagtipid tayo ng oras, at maaari ko pang hayaan kayong mabuhay. Sa sandaling marinig ang mga salita ni Sam, lalo na nag-aalangan ang mga sundalo sa panig ng Pavoril. Ngunit bago pa man nila maipahayag ang kanilang opinyon o makipag-usap, gumawa na ang Pavoril ng isa pang malaking pagkakamali, ang pinakamalaki sa kanyang buhay. Karaniwang tanga ka. Paano ka naglakas loob na makipag-usap sa akin na parang mas mabuti ka sa akin? Nagsalita siya ng sunod-sunod na mura, ngunit hindi lahat ay narinig ni Sam. Matapos ang unang pangungusap, tiningnan na niya ang Pavoril na parang patay na tao, walang halaga sa kanya ang natitirang panlalait. Hindi sumagot si Sam at dahan-daang bumaba, pagkatapos ay bumalik sa linya kung saan inilagay ang mga kanyan. May 10 kanyan lang at malawak ang agwat sa pagitan nila.
Lumulutang si Sam sa Harbinger at nagsimulang kumuha ng sunod-sunod na kanyen. Ngayon, may 50 kanyen na, at ang 50 may kakayahan sa apoy mula sa Tribong Dragonhawk ay kumuha ng isang kanyen bawat isa. Ang pangalawang commander sa kabilang panig ay ganap na nabigla at napuno ng takot. Ngunit hindi pa ito tapos, kasi ipinasa ni Sam ang ilang singsing na jade ng espasyo sa 50 miyembro at sinabi, gamitin ninyo ito matapos gumuho ang pader ng bayan. Pagkatapos, lumulutang siya muli sa himpapawid at nakatayo na may hawak na gininto ang kwintas. Ipinisil niya ang kanyang daliri, at sa katahimikan, naramdaman ng lahat ng sundalo sa panig ng pavo reel ang tunog. Pagkatapos, boom 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 boom. Agad na nagsimulang magbaril ang mga kanyen, at ang pader ay binaha ng 50 kargamento ng sabay. Mabilis din ang bilis ng pagbaril dahil nakita ng mga sundalo na galit si Sam, hindi lang normal na galit kundi handang pumatay. Kaya't walang pag-aalala silang ginamit ang kanilang pinakamabilis na bilis. Ngayon, halos gumuho na ang pader, tanging ang poste kung saan nakatayo ang pavo reel at ang pangalawang commander ang natitira. Hindi inilagay ni Sam ang mga kanyen sa harap ng pangunahing pintuan kung saan nakatayo ang pavo reel, sarili niyang haharapin ang pavo reel at aalisin ang bawat balahibo nito. Ang mga nagbabaro ay nasisiyahan sa paggamit ng kanyen ng epekto, ngunit ang mga sundalo sa kabilang panig ay nasa mapanganib na kaguluhan. Ang mga sundalo na nakaposisyon sa pader ay tumatakbo para sa kanilang buhay at tumakbo patungo sa tuktok ng pintuan. Tigil! Sigaw ng pangalawang commander ng malakas. Tabi niya ang pavo reel na nanginginig na takot at pawis na pawis. Ngunit walang epekto ang kanyang mga salita. SUMUSUKO na kami. Sigaw niya muli. Ngumisi si Sam at ipinahiwatig na tumigil sa pagbaril. At may awtoridad ka bang magpasya niyan? Isang pagkakataon lang ang ibibigay ko sa inyo. Ihanda ninyo ang lalaking iyon, at tatanggapin ko ang inyong pagsusuko, may pagkakataon kayong mabuhay, at hindi na kayo ako haharapin. Impossible iyon. Kung ganoon, isipin ninyong hindi ko ito tinanong. At nagsimula ulit ang pagbaril, at di nagtagal ay gumuho ang pader sa maraming lugar, at ang bayan ay ganap ng nakalantad. Ang nagbabaro sa lugar na iyon ay nagpalit ng kargamento at inilagay ang bagong kargamento sa kanyan, hindi niya nakita ang pagkakaiba ng bagong kargamento, ngunit ginamit niya ito tulad ng inutos. Ngunit nang magbaril siya, nakita niya ang nangyari, hindi nakarating ang kargamento sa target kundi sumabog sa gitna ng himpapawid, at ilang maliliit na bagay ang lumabas, parang mga pana mula sa crossbow. Iyon lang ang nakita niya, ngunit ang mga tao sa kabilang panig ay nakita ang nangyari, ang mga metal-ikong pana ay tumama sa mga paligid na gusali at gumawa ng malaking pinsala. Ang mga gusali ay gumuho, at nang bumagsak sila, sumabog ulit. Ito ay ibang uri ng kargamento para sa kalat na pinsala sa mas malawak na lugar. Ang kargamento ay guwang, at may mga pana na gawa sa kristal sa loob nito. Matapos sumabog ang panlabas na kargamento, ang mga panloob na pana ay sumisipsip ng epekto, pagkatapos ay bumagsak sa lupa at sumisipsip ng kaintikong lakas at epekto mula sa lupa. Mas malubha ang pinsala kaysa dati at mas random, na ginagawang mahirap na makaiwas. Ang mga sundalo ay ganap na natatakot, at sa oras na iyon, natatakot din ang mga mamamayan. Inalis nila ang kanilang sarili sa lugar dahil sa digmaan, at nang marinig ang pagkakahulog ng pader, hindi nila napigilan ang sarili na pumunta patungo sa pader, at natakot sila sa tanawin. Ang kanilang binibini ay natatakot, at ang mga sundalo na nakadamit bilang mamamayan at nakatayo sa harap ng karamihan ay may seryosong ekspresyon. Hindi nila inakala na magiging ganito ang resulta. Patayin ninyo siya, paulit-ulit na bulong ng pavo reel. Ngunit walang nagpansin. Isang beses pa akong magsasalita para sa buhay ng mga mamamayan. Ihanda ninyo siya, at maaari ninyong umalis, sabi ni Sam habang tinihil ang pagbaril at tinuturo ang pavo reel. Sinuri ng mga mamamayan ang epekto ng mga kargamento ng kanyan, lalo na ang pangalawang uri, pagkatapos ay tiningnan ang pavo reel. Lahat sila ay mabilis na nag-iisip. Kabanata 188. Sa pagkakataong ito, kinailangang lumantad ang mga dagdag na sundalo na nakadamit bilang mamamayan, hindi na nila maaaring maghintay. Ang ilan ay nais na saktan sila sa pamamagitan ng dami, at kahit na ang mga tagapangasiwa ay nag-iisip ng kanilang reaksyon. Alam nila ang sitwasyon, ang anak ng duke, bagamat walang kwenta at walang kabuluhan, ay paboritong anak pa rin ng duke. Kung mamamatay siya dito, maaaring magalit ang duke sa kanila. Ang mga dagdag na sundalo na nakadamit bilang mamamayan ay para sa ganitong sitwasyon. May lihim na kasunduan pa sila sa duke ng Timog Bituin, ang mga tagapangasiwa ng Timog Bituin ay magtutuon sa kabilang panig basta't hindi ito tahasang, at ang karangalan ng pavo reel ay palolikasin at ipapalaganap bilang kapalit, hindi sasakupan ng bayan ng pulang bato.
Matapos makita ang pagganap ni Sam, lalo nang nag-alala ang duke tungkol sa posibleng pag-atake ni Sam sa kanila, kaya't ginawa niya ang kasunduang ito. Ngayon, tinitingnan ni Sam ang mga mamamayan ng bayan na medyo malayo sa gumuho na pader, pagkatapos ay inilipat ang kanyang pansin sa nanginginig na Pavoril at ang pangalawang commander. Lahat sila ay nag-iisip ng paraan para harapin ang sitwasyon ng biglang may mahabang sibat na inihagis mula sa likod ng karamihan ng mga mamamayan. Ang sibat ay natakpan ng lakas ng hangin at nakatuon sa isa sa mga kanyan. Mula sa lakas lamang, nakita ni Sam na gawa ito ng isang mandirigmang mangkukulam na nasa mahusay na antas, ngunit tila nasa antas isa o dalawa lang, hindi gaanong malakas. Ngunit hindi gumalaw si Sam. Sa sandaling malapit nang tumama ang sibat sa kanyan, maraming antas ng formasyong depensibo ang lumitaw hindi lang palibot sa kanyan kundi pati na rin sa nagbabaro. May mahigit 5 mababang antas na formasyong depensibo na ikatlong ranggo na kanyang inskribo, sapat na ito para pigilan ang pag-atake mula sa isang gitnang yugto ng mahusay na mangkukulam. Natakot ang nagbabaro ngunit hindi gumalaw dahil walang utos mula kay Sam, nakatanim na ito sa kanilang mga buto, sa labanan, dapat nilang sundin ang lahat ng utos. Kasabay nito, maraming ibang sibat ang inihagis, ang ilan ay patungo sa kanya, ngunit hindi ito pinansin ni Sam, mabilis niyang iniiwasan, at ang mga sibat ay bumagsak sa kanyang likuran at gumawa ng malalaking butas. Matapos ang sunod-sunod na walang kabuluhang pag-atake, kumuha si Sam ng palaso, inilalagay ito sa pana, at ang dulo nito ay kumislap. Habang hinihila niya ang kordon ng pana, nagsimulang kumuha siya ng lakas mula sa mga selula ng lakas ng Harbinger. Nang magsimulang kumislap ang palaso na may lakas ng elemento ng hangin, tumutok siya sa isang tiyak na sulok at inihagis ito habang sumisigaw ng utos, barilin. Ang palaso ay naglaho agad at tumama sa dibdib ng isang tao sa likod ng karamihan, na gumawa ng mahabang parabolikong landas sa himpapawid. Sa sandaling tumama ito, naganap ang pagsabog ng espiritual na lakas, espesyal na palaso ito na ang dulo ay maliit na selula ng lakas na kanyang ginawa, na destabilisado niya bago itong ihagis. Hindi tumigil si Sam, sunod-sunod niyang inihagis ang mga palaso habang ang mga kanyan ay naglalabas ng mga kargamento. Ang pangalawang commander ay nagtatalo pa rin tungkol sa paraan para iligtas ang sitwasyon, at ang mga tagapangasiwa ay nag-iisip din ng kanilang susunod na hakbang. Ang nakipag-usap kay Sam ay ipinadala na ang impormasyon na si Sam ay eksperto sa maraming propesyon, lalo na ang badge na ikalimang ranggo na makakapidyo sa kanila. Mahalaga ang mga propesyon para sa mga naglalakbay, dapat silang igalang. Kung normal na namatay si Sam sa labanan, walang magsasabi ng anuman, ngunit kung patayin siya ng hindi patas, magiging komplikado ang lahat. Kung maayos na isasara ang impormasyon, ngunit maraming residente ng bayan ang narito, lalabas din ang balita sooner or later at magagalit ang mga artisan at iba pang propesyonal. Maraming tao ang nagtataguyod ng kanilang propesyon para sa katayuan, paggalang, at proteksyon nito. Kung mawawala ang tatlong bagay na ito, walang kabuluhan ang pagiging propesyonal at pagbebenta ng kanilang serbisyo, maaari na lang nilang gamitin ito para sa sarili at itago mula sa mundo, na magiging mahirap para sa mga normal na naglalakbay. Sa huli, ang balita na si Sam ay ipinadala sa digmaan bilang bahagi ng paligsahan at patayin ng hindi patas ay sapat na para ikahiya ang dukado ng Timog Bituin at ang imperyo, na magpapawala ng tiwala ng mga naglalakbay sa hukbo at mga pinuno. Kung ang namatay ay eksperto at henyo sa maraming larangan at patayin sa pamamagitan ng pagsasabuatan, magagalit din ng mga propesyonal, hindi nila ito gustong mangyari. Ito ang dahilan kung bakit pinayagan lang ng duke ang mga kaunting lihim na paraan na hindi tahasang, ayaw niyang makakuha ng pampublikong galit. Ngayon, kailangan nilang isaalang-alang ang lahat ng salik na ito habang harapin si Sam, ngunit kulang ang oras. Ang mga kargamento ng kanyan ay gumagawa ng kaguluhan sa buong lugar. Ang mga mamamayan ay tumatakbo para sa kanilang buhay, at ang mga kanyan ay dahan-daang lumalapit sa bayan. Maraming sundalo na nakadamit bilang mamamayan na umatake kay Sam gamit ang mga sibat ang namatay dahil sa mga palaso, at maraming normal na mamamayan ang namamatay din. Ngayon, malapit nang iwan ng mga sundalo ang kanilang posisyon, hindi sila tinitira, ngunit ang mga sigaw ng kahirapan at kaguluhan ay nagpapawala sa kanila ng katinoan. Tiningnan nila ang mga patay na katawan, tumatakbong mamamayan, at mga nasirang bahay, galit at kawalan ng pag-asa ang nararamdaman nila. Tiningnan nila si Sam ng may takot, pagkatapos ay ang Pavoril ng may determinasyon, pareho ang kanilang iniisip, kabilang na ang pangalawang commander. Tiningnan ng Pavoril ang mga sundalo na nakatingin sa kanya at agad na naramdaman na may mangyayari sa kanya, hindi. Hindi ninyo ako maaaring ihanda. Hindi ninyo kayang gawin. Ang aking ama ay isang duke, patayin niya kayong lahat.
Nagsimulang iyak ng husto ngunit hinawakan pa rin siya ng pangalawang commander, at tumulong din ang isa pang sundalo. Inihila nila siya patungo sa linya ng mga kanyan. Dahan daw ang bumaba si Sam. Inihagis nila ang pavoril na parang aso sa lupa. Sinipa ni Sam ang balikat nito para yumuko sa harap niya, pagkatapos ay inilagay ang kanyang paa sa likod ng ulo nito at pinindot ang noo nito sa lupa habang nagsasalita ng may malamig na tinig, "May tinawag ka sa akin kanina. Maaari mo bang ulitin iyon?" Ang kanyang tinig ay puno ng intensyong pumatay at pagnanasa sa dugo na inilabas niya ng walang hangganan. Lahat ng paligid na tao ay nakaramdam ng pagkakasakal. Hindi nila mapigil ang iwasan ang tingin kay Sam at huminga ng malalim para kalmado. Ang ilan ay umatras pa para lumayo sa kanya, lahat ito ay nangyari habang ang intensyong pumatay ay nakatuon pa rin sa pavoril. Ang pavoril na pangunahing target ay umihi sa kanyang pantalon. Ngumisi si Sam at nagsasalita ng may malamig na tinig na nagpangangilabot sa kanyang kaluluwa, "Tinawag mo akong marumi, hindi ba? Ano ang nagpapatunay na ikaw ay mas maharlika kaysa sa akin? Ano ang nagpapatunay na ikaw ay mas mataas kaysa sa akin? Ang iyong pagiging isilang na maharlika. Ang lakas ng iyong ama. Ang iyong hukbo. Ngunit walang isa man sa mga ito ang pumipigil sa akin na tapakan ang iyong ulo, at walang isa man sa mga ito ang pumipigil sa iyo na umihi sa iyong sarili. Tandaan mo ang isang bagay, ang isang pavoril na alam lang ang ipagmalaki ang kanyang mga balahibo ay hindi dapat maglakas loob, naririnig mo ba ako? Hindi ka dapat maglakas loob na magkomento sa kadakilaan ng isang rock. Squash. Sa sandaling tapos na ang kanyang mga salita, durog ni Sam ang ulo nito na parang pakwan. Ang ulo ay sumabog, at ang utak at dugo ay kumalat sa paligid. Ang iba ay nanginginig habang tinitingnan ang tanawin, nakita nila ang maraming uri ng kamatayan, ngunit ang kamatayan sa ilalim ng paan ng kaaway habang nagiging mahina ay unang beses nila itong makita. Nakakapanghinayang lang isipin ito. Sa sandaling iyon, tiningnan ng pangalawang commander si Sam at sinabi, "Maaari mo nang kunin siya, ngunit may kahilingan kami, tretuhin mo kaming kriminal sa digmaan at arestuhin kami ng may mas mahinang parusa. Walang buhay na natitira sa aming imperyo." Tumango lang si Sam. Karaniwan ng mga kriminal sa digmaan, karaniwang pinipilit silang sumuko o kusang sumusuko. May mga 300 tao na natitira mula sa orihinal na batalyon, at lahat sila ay naging kriminal sa digmaan ngayon. Dahil kusang silang sumuko at may impormasyong kapakipakinabang, maaari silang makakuha ng mas mahinang parusa at mabuhay ng normal pagkatapos nito. Matapos pumayag si Sam, tahimik na lumabas ang lahat ng sundalo mula sa bayan ng walang pagtutol. Tiningnan ni Sam ang mga tagapangasiwa na lumalapit sa kanya at naghintay sa lugar. Dahil patay na ang pavoril, tapos na ang hamon. Ang bayan ng kalaban ay opisyal na pag-aari na ng dukado ng Timog Bituin. Hindi pinansin ni Sam ang mga tagapangasiwa. Bago pa man sila makapagsalita, sinabi niya sa mga tagapangasiwa ng panig ng pavoril, "Ang bayan ay nasa aking kontrol. Wala akong pakialam kung may negosasyon o ibang kasunduan sa itaas, ngunit ayon sa kasunduan ninyo sa akin, nasa aking kontrol ito hanggang dumating ang awtoridad mula sa aking panig. Mas mabuting pumunta kayo sa bayan at hilingin sa mga mamamayan na ayaw sumali sa aming imperyo na umalis na, at linisin ninyo ang mga partikular na mamamayan na tutulong sa inyo sa digmaan. Kung makakita ako ng kakaibang gawain, magaganap ang malawakang pagpatay." Pagkatapos, lumingon siya kay Marian at sinabi, "Ipaalam sa pinakamalapit na base militar mula sa bayan ng Pulang Bato na dumating dito ng mabilis. At ang iba, tipunin ng mga bilanggo at sumunod sa akin papunta sa Kapitolyo ng bayan. Magdiriwang tayo ng hapunan doon." Habang nagsasalita, lumulutang si Sam sa Harbinger patungo sa Kapitolyo ng bayan, at ang natitirang sundalo ay nagsimulang magtrabaho. Kabanata 189. Talagang naghapunan si Sam sa Kapitolyo ng bayan. Dahil ito ay bayan sa hangganan, ang mga namamahala ay mula sa militar, na nagpadali ng mga bagay. Habang kumakain, tiningnan niya ang bayan, kaunti lang ang nakalipas mula sa paglubog ng araw, at maraming tao ang nag-iimpake para lumipat. Marami ay ayaw manatili dahil may pagiging kabilang sila sa kanilang bansa. Karaniwan, ang mga digmaan ng mga naglalakbay ay hindi gaanong maliit, at walang maraming pagpipilian ang mga mamamayan. Sa huli, ang mga tao ay mahalagang yaman para sa mga nasa tuktok ng hierarkiya. Ito ang dahilan kung bakit may batas pa rin at may mga karapatang ibinibigay sa mga tao, kung hindi, ang mundo ay nasa kaguluhan na. Ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit hinayaan ni Sam silang umalis. Sa kanyang palagay, imposible nang maging tapat ang mga taong ito sa bagong pamamahala. Batay sa kanyang karanasan, hindi magaling ang emperador at ang duke ng Timog Bituin.
Imposible nang makuha ang katapatan ng mga tao sa pamamagitan ng kanilang pamamahala maliban sa pamamagitan ng puwersa, kaya't gusto lang ni Sam na bigyan sila ng paraan para lumabas. Mas mabilis kaysa sa inaasahan ang pagdating ng tauhan mula sa pinakamalapit na militar, sumakay siya sa isang hayop na antas tatlo. Siya ay isang commander ng batalyon. Matapos marinig na inalis ni Sam ang bayan sa loob ng isang araw at nais niyang bumalik sa Ducado, ang pinakamalapit na posteng militar na hindi pa handa para sa pagsakop sa bagong bayan ay nagpadala lamang sa kanya bilang kinatawan. Hinayaan ni Sam siyang hawakan ang mga detalye kasama ang awtoridad ng bayan ng Pulang Bato, pagkatapos ay nagsimula siyang bumalik sa lungsod ng Timog Bituin kasama ang kanyang mga sundalo at natitirang kriminal sa digmaan. Hindi niya ibinigay ang mga ito sa commander ng batalyon kundi dinala niya pabalik, gagamitin niya ang mga ito para makipagpalitan ng puntos. Matapos ang 27 araw, nakarating na siya sa lungsod ng Timog Bituin. Hindi siya ang unang dumating, maraming tao na hindi makatiis sa init ng digmaan o mga kandidato na akala nila sapat na ang kanilang mga tagumpay ay bumalik gamit ang mga hayop na antas apat na inilaan para sa kanila. Ngunit ang kanyang pagdating ay ang pinakamakabuluhan, tulad ng kanyang pag-alis. Ang unang ginawa niya ay pumasok sa kampo, isettle ang kanyang mga sundalo, bigyan sila ng malaking bonus, at ayusin ang isang pagdiriwang na inihanda ni Maki at ang kanyang tauhan. Hindi siya lumabas kundi nag-aral ng sitwasyon sa kampo para tantyahin kailan matatapos ang yugtong ito. 9 na buwan na ang nakalipas mula nang magsimula ang yugtong ito. Inilipat si Sam sa hangganan noong ika-7 buwan at bumalik noong pagtatapos ng ika-8 buwan, ang kanyang digmaan ay tumagal lamang ng isang araw. Ang mga kandidato na inilaan sa ibang rehimyento ay inilipat ng mas maaga para sa mga mas malayong hangganan at mas huli para sa mga mas malalapit. Si Sam ang tanging kandidato na bumalik ng mag-isa nang walang tulong mula sa mga hayop na antas, apat na inilaan ng duke, dahil may oras siya at gustong manatili sa mga sundalo bilang paggalang sa kanilang pagsisikap sa labanan. Bilang commander, hindi dapat niyang iwan ang mga sundalo pagkatapos ng labanan para bumalik ng mag-isa. Habang ipinagdiriwang ang kanyang pagbabalik kasama ang mga sundalo, tinawag siya para sa pagpupulong sa duke. Pasil lang siyang pumunta sa palasyo ng duke. Sa silid ng pagpupulong, ang pamilyar na tanawin, ang duke, ang general, at si Sam, walang iba pang miyembro ng Thunderwolf Squad. Hindi naghintay si Sam na magsalita ang duke at ipinasa sa kanya ang dalawang rolyo, ang isa ay ang kasunduan tungkol sa paligsahan, at ang pangalawa ay ang titulo ng paglipat ng bagong bayan. Para sa pagkagulat ni Sam, ang bayan ay tinatawag na bayan ng Pulang Canyon, ngunit hindi niya ito pinansin. Habang tinitingnan ng duke ang mga rolyo, sinabi ni Sam, ayon sa aming kasunduan, kung mananalo ako sa digmaang ito, makakakuha ako ng 1,000 puntos. Bukod pa rito, walang nasawi ako, na dapat na kwalipikadong gantimpala militar. Patay ko ang isang commander ng kaaway, mga 200 sundalo, at nahuli ang mga 300 kriminal sa digmaan. Sana panatilihin ng duke ang kanyang katarungan, na ipinakita niya hanggang ngayon. Partikular niyang binigyang diin ang salitang, katarungan, na malinaw na nagpapahiwatig na alam niya ang mga lihim na paraan ng duke, nagkaguluhan ng duke. Natanggap niya ang impormasyon tungkol sa digmaan at ang tungkol sa kanya ng epekto. Hindi niya alam ang reaksyon niya, sinisisi niya ang sarili na tanga na iniligtas ang General Spark para makuha ang katapatan at pabor ng matandang iyon, ngunit ngayon ay nagdulot ito sa kanya ng problema. Tila may puot si Sam sa kanya. Bago pa man makapag-isip at magsalita ang duke, nagsalita ulit si Sam, ang aking 400 milyong bato ng espirito na utang ng militar. Kailangan ko ito ngayong gabi, natapos na ang takdang oras noong 1 buwan na ang nakalipas. Natigilan ng duke at ngayon lang niya naalala ang kasunduan tungkol sa utang na ipinakita ni Sam sa kanila. Naging mas mahirap pa ang sitwasyon. Sam, tungkol sa digmaan, narinig ko na may bagong sandata ka. Simula pa lang ng duke ay inabala na siya ni Sam, mayroon akong sandata, at ako ang gumawa nito. Tungkol doon, ngunit inabala na naman siya ni Sam, kung nais mong bilhin ito, paumanhin, hindi ko ito ibebenta. Maaari mo bang unang bayaran ang aking utang? Hindi binibigyan ni Sam ng pagtingin ng duke, wala na siyang paggalang sa kanya. Nakapunay na lamang na umiling ang duke at tinaliya ang mga puntos militar, ang 200 sundalong patay ay 2,000 puntos, ang commander ay 300 puntos, ang walang nasawi ay 200 puntos, at ang 300 kriminal sa digmaan ay 4,500 puntos. Ang mga puntong ito ay para lamang kay Sam bilang commander. Bukod pa rito, binigyan din siya ng 1,000 puntos ayon sa kasunduan, kabuoang 8,000 puntos, na mas marami kaysa sa kabuuan ng natitirang 79 na kandidato.
Ang mga sundalo ay makakatanggap ng sarili nilang gantimpala, ngunit dahil lahat sila ay mahusay na nagtrabaho, mahirap na hatulan, ngunit may ibang plano ang Duke, ang batalyong ito ay napakahusay, at ang Thunderwolf Squad ay basura kumpara sa kanila. Reluktanteng binigyan din ng Duke ang 400 milyong bato. Pagkatapos, ipinaliwanag ng Duke na matatapos ang takdang oras sa loob ng 3 araw, darating ang lahat ng kandidato, at magsisimula na ang yugtong pangkalakalan. Ang mga kandidato sa kasalukuyang yugtong pangkalakalan ay magsisimula na sa pagsasanay para sa yugtong pangmilitar. Hindi naghintay si Sam at tiningnan ng general ng malamig at tanong, kumusta na si Jim? Ang tanong na ito ay nagpangiwi sa dalawang naglalakbay na nasa yugto ng paglitaw, malinaw na nagmamalaki si Sam ng bukas. Sam, maaari nating ayusin ang ating hidwaan ng mag-isa. Maaari mo bang hayaang lumaya si Jim? Tanong ng general ng may kahilingan. Talagang nagmamakaawa siya, higit sa 6 na buwan ay hindi pa rin nakumbinsi ang pinuno ng tore ng parmasyutika. Bakit ko gagawin iyon? May pananagutan ba akong hayaang lumaya siya? Sagot ni Sam nang walang pag-aalala. Tiningnan niya ang general na nakapikit at puno ng pagsisisi, pagkatapos ay lumingon para umalis. Ngunit pinigilan siya ng Duke, Sam, may kailangan akong talakayin. Sige, sabihin mo na. Tungkol sa mga sandata, tulad ng sinabi ko, walang interes akong ibenta ang mga ito, hindi pa ako mangangalakal para ngayon at ayaw kong makipag-usap tungkol sa kalakalan ngayon. Agad na naiintindihan ng Duke ang ibig sabihin ni Sam, plano niyang gamitin ang pagbebenta na ito bilang bahagi ng kanyang kasunduang pangkalakalan, kaya't hindi na siya nagtanong pa. Tiningnan ng Duke ang general at nag-atubiling magsalita, maaari ba tayong makipagkasundo tungkol kay Jim? Nag-isip si Sam sandali at sinabi, siguro. Ano ang kailangan mo? Tanong ng general ng sabay na nababagabag at nasasabik. Ang iyong pinakakilala at makapangyarihang militar ay tila naghihiganti sa mga miyembro ng Tribong Dragonhawk at pinipilit silang magbigay ng sundalo para maging kalasag. Gusto ko ang buong Tribong Dragonhawk, kabilang ang mga pinilit na sumali sa militar. Ihatid ninyo sila sa aking ari-arian, at pagkatapos ay maaaring gamutin si Jim. Sinabi ni Sam ang mga salitang ito at umalis sa palasyo ng walang paghihintay. Kabanata 110. Nagulat ang general at ang Duke, agad nilang tinawag ang isang sundalo para patunayan ang impormasyon tungkol sa batalyon ni Sam. Matapos makita ang daang sundalo mula sa Tribong Dragonhawk, naiintindihan na nila ang sitwasyon, ito ay isa sa mga maruruming lihim ng kanilang militar, paghihiganti sa isang tribo sa pangalan ng pagbibigay ng tahanan, at paggamit sa kanilang mga lalaki bilang kalasag at panangga. Bagamat hindi nila ito ipinagmamalaki, ayaw nilang mawalan ng pagkakataong ito. Ang tribo ay may populasyong mga 3,000 tao lamang, hindi kasama ang 500 miyembro na nasa hukbo. Ngayon, naiintindihan nila na maaaring humingi ng tulong ang mga miyembro ng tribo kay Sam. Agad na pumayag ang general at ininform ang commander ng rehimyento na nagpapanatili sa tribo sa isang lungsod malapit sa hangganan na ipadala sila ng mabilis. Sa kabutihang palad, hindi sila masyadong malayo sa lungsod ng Timog Bituin, 4 na araw lamang sa pamamagitan ng mga hayop na antas 3. Bagamat walang maraming hayop ang maaaring magdala sa kanilang lahat, ginamit nila ang mga hayop ng kalapit na Marquis para ipadala sila. Hindi lahat ay makakapunta ng sabay, ngunit darating sila sa loob ng 2 linggo. Matapos ang 3 araw, lahat ng kandidato ay nakabalik, at isinagawa ang pagtitipon. Walang inihayag na puntos, tanging ang paglipat sa yugtong pangkalakalan ang inihayag. Ngunit alam ng mga individual ang kanilang sariling puntos, na maaaring ilipat sa pagitan ng mga miyembro ng koponan gamit ang kanilang token ng pagkakakilanlan. May isang punto ng pagpapalitan sa kampo para sa paglipat ng puntos, ngunit bukas lamang ito para sa araw na iyon at isasara hanggang matapos ang ikalawang yugto. Dahil ang bawat koponan ay nahahati sa 2, ang mga puntos militar ay kinakalkula para sa 2 koponan ng hiwalay. Maaari nilang ibahagi ang mga puntos sa pagitan nila pagkatapos ng 2 yugto, ngunit kakaunti lang ang handang ibahagi dahil ang bawat isa ay nais na manalo. Ipinadala ni Sam ang 200 puntos bawat isa kay Drew at Hawk bilang kabayaran sa kanilang paghihirap dahil sa kanya. Nagpasya rin siyang ibahagi ang ilang puntos kay Philip at ang iba dahil siya ang dahilan kung bakit inatake sila ng general. Si Hawk at Drew ay may mga 100 puntos na kanilang nakamit, na hindi gaanong mahusay, ang nangungunang 10 ay may mahigit 500 puntos, at ang unang lugar ay may 900 puntos mula sa miyembro ng koponan ni Nicholas. Ngayon, may 300 puntos na sila at nasa gitna na sila, kung hindi, malapit na sila sa pinakamababang 30 tao. Ngunit nang makita nila ang puntos ni Sam na mas mataas kaysa sa 900 puntos, hindi nila alam ang reaksyon nila at nagpasya na tumahimik. Tapos na ang kanilang yugtong pangmilitar, at magsisimula na ang yugtong pangkalakalan.
Ang mga puntos ng kasalukuyang mga kandidato sa yugtong pangkalakalan ay hindi pa ibinabahagi, ang kanilang kita ay inilarawan lamang at hindi pa na-convert sa puntos dahil isinasaalang-alang ng mga tagapaghusga ang mga negosyong lumalago ng huli. Tanging ang kapital at kita para sa yugtong ito ang inilarawan para mas mahusay na hatulan ang ikalawang kalahati. Pansamantalang nakipagkita si Sam kay Philip at ang iba. Ang kanilang kita ay 100% lamang ng kanilang pamumuhunan, kabilang ang mga pagkatalo na kanilang naranasan. Hindi ito pinansin ni Sam, may malalaking plano siya na maaaring magdulot ng pagbabago sa buong dukado kung magtatagumpay. Pumasok siya sa kanyang ari-arian at sinuri ang malaking lupain na may 1,000 ektarya. Ang lupain ay medyo mababa kaysa sa ibang bahagi ng lungsod, ngunit hindi ito malaking problema dahil sa laki nito. Ang mahalaga ay ang mga kristal ng epekto ay ganap ng inalis. Lumulutang si Watt at si Sam sa lupain habang sinusuri ito, karamihan ay pantay na dahil ang mga may kakayahan sa lupa mula sa kanyang batalyon ay nagsanay dito at inayos ang lupa, kaya't maaari na itong gamitin para sa pagtatayo ng walang maraming trabaho. Matapos suriin ang lupain, sinabi ni Sam kay Watt, kailangan nating pumunta sa tore ng artisan at kumuha ng lahat ng arkitekto, malaki ang proyektong ito at malaki ang pamumuhunan, at gusto kong walang problema. Bukod pa rito, mula bukas ay darating ang mga miyembro ng tribong Dragonhawk. Makipag-usap ka sa kanila at ayusin ang kanilang paninirahan sa mga mga 3,000 tao ang darating. Bukod pa rito, bumili ng bahay para sa atin, normal na bahay lang ay sapat, pansamantalang tirahan lang. Tumigil siya sandali at sinabi, pukpukan mo si Zeke tuwing makikita mo siya, araw o gabi man. Gawin mong mawalan siya ng lakas para gumaling, ngunit huwag mong lampuhin o saktan ng malubha. Sa pagtatapos ng 8 buwan, dapat niyang umihi sa kanyang pantalon tuwing makikita ka. Para kay Bluefire, huwag mong galawin kung magtitiis siya, ngunit kung magsalita man siya kahit kaunti, pukpukan mo rin siya. Hayaan mong isara ni Maki at ang iba ang restaurant sa loob ng ilang araw, may 1 buwan silang panahon, at ang lahat ng perang kanilang makukuha sa buwang iyon ay sa kanila na. Matapos magbigay ng mga tagubilin, lumulutang si Sam at si Watt sa lungsod at pumunta sa tore ng artisan. Ang buong lungsod ay nakatingin sa kanilang pamilyar at kakaibang paglulutang. Nakipagkita si Sam kay Artisan Ford at hinihiling na bisitahin ang ari-arian para sa malaking proyekto. Matapos bisitahin ni Ford ang lupain, inilarawan ni Sam ang kanyang mga pangangailangan ng detalyado. Nagulat si Artisan Ford at kinumpirma ang mga pangangailangan ni Sam ng higit sa 2 beses bago kalmado. Sam, malaki ang halaga ng proyektong ito, mahigit sa 150 milyon. Sigurado ka ba? Tanong niya para sa huling pagkakataon, at kinumpirma ni Sam na iyon ang kanyang gusto. Kakailanganin ng 1 buwan para tapusin ito. Gagamitin ko ang lahat ng arkitekto na nasa aking pagkukontrol. Matapos gumawa ng kasunduan, pumunta si Watt para ayusin ang mga reserbasyon sa at bumili ng bahay. Pumunta si Sam sa batalyon at nakipag-usap kay Marian tungkol sa pagdating ng mga miyembro ng tribo, at ipinasa ang isang aklat, ito ay bagong eksklusibong pamamaraan ng labanan para sa inyong tribo, na maaaring gamitin ng mga may kakayahan sa elemento. Huwag mong ipasa sa sinumang iba, kung gagawin mo man, magdudulot ito ng malubhang pinsala sa kanila. Tiyakin mong panatilihing lihim ito. Kung may magtatanong, sabihin mo na ang pamamaraang ito ay nasa inyong tribo ng maraming henerasyon ngunit may mga problema na nagpahirap sa paglinang, at matapos akong makilala, na-decipher ko ito para maging posible. Habang nagsasalita si Sam, tinitingnan ni Marian ang pamagat sa takip kuko ng Dragonhawk. Lumuhad siya sa harap ni Sam at sinabi, Ginoo, hindi ko kayo matutulungan ng sapat. Ginawa ninyo na ang lahat para tulungan ang aming tribo, at may pamamaraang ito pa, hindi ko alam paano ipahayag ang aking pasasalamat. Ang tanging masasabi ko ay kung kailangan ninyo ako sa hinaharap, gagawin ko ito kahit na kailangan ninyo ang aking buhay. Inangat ni Sam siya, ngumiti lamang, at hinampas ang kanyang balikat bago umalis. Marami siyang gagawin para magtagumpay ang proyekto at kailangan niyang makipagtulungan sa maraming tao. Ngunit ang unang pagkikita ay hindi sa kanila, kailangan niyang makipagkita sa duke, na nagpadala na ng tauhan para imbitahan siyang bumisita kaagad matapos may alokasyon ang mga puntos militar.